Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1271 hanggang 1290. Kabanata 1271. Ayaw masyadong pansinin ni James ang mga gawain ng mga Kaydan. Bagamat bahagi siya ng mga Kaydan, wala siyang pagmamahal sa kanila. Sa buong pamilya, ang tanging inaalagaan niya ay si Bennett. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ni Bennett, kaya walang silbi kung ipagpatuloy ni James ang pananatili sa mansyon ng mga Kaydan. Ang tanging magagawa niya ay palihim na mag-usisa at mag-imbestiga. Sinundan ni Callan si James palabas ng compound ng mga Kaydan. Sa labas ng mansyon, nagtanong si Callan, "James, babalik ka ba sa Kensington?" Huminto si James, lumingon, at napatingin sa kulubot na Callan sa likod niya. Tapos, sabi niya, "Oo. Bagamat maraming bagay na dapat kong gawin sa kabisera, maraming martial arts sect at pamilya ang nakatagpo ng matinding casualty pagkatapos ng Mount Thunder Sect Conference. Mananatili silang nagtatago upang gumaling at gumaling, kaya ang mga bagay ay magiging mapayapa sa ngayon. Naghahanda akong bumalik sa Kensington para gumaling mula sa aking mga pinsala at gumawa ng mga plano ng bagong taon." Alam ni James na marami pang powerhouse ang lilito sa Sol. Ang mga taong iyon ay magiging malakas na lampas sa kanyang imahinasyon. Iyon ay dahil ang core ng Spirit Turtle ay nahahati sa 8 piraso matapos itong patayin. Ang 8 fragment na iyon ay sapat na upang lumikha ng 8 nakakatakot, makapangyarihang martial artist. Kailangan niyang ibalik ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang harapin ang mga problemang dumarating sa kanya. Sabi ni Callan, "Sasama ako sa iyo. Ako ay tumatanda at nagmumuni-muni sa pag-iisa nitong mga taon, ngunit nauwi sa ganito. Hindi ako maaaring manatili sa kabisera. Alam ni Luke na buhay pa ako, at susubukan niyang patayin ako pagkatapos niyang bumalik. Sa tingin ko, magiging ligtas lang ako kung susundin kita." Alam ni Callan na hindi siya magtatagal. Gayunpaman, habang nabubuhay ang isa, mas kaunti ang gustong mamatay. Ayaw niyang mamatay at pinanghahawakan niya ang pag-asa na gagaling si James at tumulong sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas. Siya nga pala, may naalala si Callan at sinabing, "Matapos kang mawalan ng malay ni Yakov, pinasunod ni Luke ang mga tao sa iyo at kay Simon. Ginawa ni Simon ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ka, kung paano ka nakaligtas." "Ma'am," tumanggol si James. Kilala niya si Simon, ang Grand Patriarch ng Mount Thunder Sect. Siya ang matandang nag-alok ng alak sa kanya noong una siyang dumating sa Mount Thunder Sect. Siya ay may utang na loob sa Mount Thunder Sect. Para naman kay Luke, orihinal na sinadya ni James na atakihin siya sa Mount Thunder Conference at sirain ang Gusek. Sa hindi inaasahan, nakalkula ni Thomas ang mga martial artists sa kanyang pamamaraan at binago ang kinalabasan ng Mount Thunder Conference, na ginulo rin ang mga plano ni James. Nabigo siyang patayin si Luke sa pagkakataong ito. Ang kanyang susunod na pagkakataon na gawin ito ay hindi madali. Tiyak na kukunin ni Luke ang natitirang bahagi ng Gusek pagkatapos bumalik sa kapital. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang magkaroon ng paghaharap kay Luke. Gayunpaman, siya ay mahina sa sandaling ito. Tulad ng para kay Callan, tiyak na siya ay isang powerhouse. Kaya, nais ni James na pagalingin at ibalik ang kanyang lakas. Kung matutulungan siya ni Callan, malaki ang tsansa nilang manalo laban kay Luke. "Sige, pwede mo akong sundan sa ngayon. Gayunpaman, wala akong lakas para protektahan ang aking sarili, kaya kung may isang malakas na miyembro ng Gusek na kumakatok sa aming pintuan, hindi kita mapoprotektahan. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. If I'm not meant to pass this hurdle, then it's my fate," mahinang sagot ni Callan. Tara na. Hindi na nagsalita pa si James. Tumalikod siya at umalis. Sa halip na pumunta sa airport, nagtungo sila sa rehiyon ng militar. "Emperor." Sa daan,
Lahat ng mga sundalo sa rehiyon ng militar ay bumati kay James ng may paggalang. Dumating si James sa opisina ng rehiyon ng militar at tinawagan si Henry. Hindi siya sigurado sa sitwasyon sa Mount Thunder Sect at gusto niyang magtanong tungkol dito. Paumanhin, pansamantalang hindi available ang numerong na-dial mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1272. Bahagyang kumunot ang noo ni James. Tiningnan niya si Thea na nakaupo sa sofa na may itim na espada at nagtanong, "Thea, ano ang nangyari sa Mount Thunder Sect nang umalis ka?" Napalunok si Thea sa pag-iisip nang bigla siyang naputol sa tanong ni James. Naalala niya ang kanyang sarili at sinabi, ang mga martial artist na inilibing sa ilalim ng lupa ay nailigtas. Kung ano ang nangyari pagkatapos noon, hindi ko alam. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Naisip niya na baka hindi siya makapunta sa telepono ni Henry dahil nasa paligid pa rin siya ng Mount Thunder Sect nang walang signal. Nagpasya si James na huwag nang magtagal pa sa kabisera at umalis sa isang pribadong eroplano ng militar. Samantala, bumalik si Gloom sa Peace Mansion sa capital. Ang kanyang telepono ay walang signal habang siya ay nasa paligid ng Mount Thunder Sect, kaya maaari lamang siyang magbigay ng maikling ulat tungkol sa pangkalahatang sitwasyon, nawawala ang mga detalye. Ngayong nakabalik na siya, ipinaliwanag niya ang mga pangyayaring naganap sa Mount Thunder Sect. Ano? Matapos marinig ang ulat ni Gloom, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng hari. Buhay pa ang matandang hari at nagpakita sa Mount Thunder Sect. Lumahok pa siya sa labanan laban sa espiritong pagong. Si Sky, isa sa 4 na powerhouse sa tabi ng matandang hari, ay nagpakita rin. Tumango si Gloom at sinabing, "Tama. Ito ay isang pamamaraan na itinakda ng lolo ni James, si Thomas. Ilang dekada na niyang tinatago at pinaplanong patayin ang Spirit Turtle. Upang makamit ito, sadyang pinangunahan niya ang hindi mabilang na mga martial artist sa Mount Thunder Sect. Matapos itong patayin, lumitaw ang isang core, ngunit ang core ay nabasag sa 8 piraso." Nagtanong ang hari na may tame time na ekspresyon, ano ang mga nasawi sa batch ng mga martial artist na ito. Napakataas ng mga nasawi. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 3,000 sa mahigit 10,000 martial artist na nagtungo sa Mount Thunder Sect ang nakaligtas. Para naman sa mas malalakas na martial artists, wala pang tiyak na balita. Hindi ko alam kung ilan sa kanila ang napatay ng combat aircraft. Nagtanong ang hari, sino ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa 8 core. Umiling si Gloom at sinabing, "Hindi ko alam." Nang marinig ito, natahimik ang hari. Hindi niya inaasahan ang napakaraming bagay na mangyayari sa Mount Thunder Conference, at hindi rin niya akalain na ito ay pagkana ni Thomas. Nga pala, may naalala si Gloom at sinabing, ang bangkay ng espiritong pagong ay hinaypan ng pira-piraso. Nagpadala ako ng ilang tao para kumuha ng mga sirangbaw ng pagong. Bukod doon, walang kapaki-pakinabang. "Ma'am," mahinahong tumango ang hari. Ang mga bagay ay naglaro ng lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya mahuhulaan ang susunod na mangyayari. Mataimtim na sinabi ni Gloom, "Hari, ano ang susunod nating gagawin?" "Sigurado akong maraming powerhouse ang nakaligtas. Pupunta sila sa capital para maghayganti pagkatapos makabawi. Hindi natin kakayanin ang galit nila. At saka, may sasagutin sina Mr. Lee, Sky, at ang matandang hari. Kung sinisisi nila tayo para dito." Ikanaway ng hari ang kanyang kamay at pinutol ang Gloom, na nagsasabing, "Tiyak na mauunawaan ng matandang hari ang aking mga desisyon at susuportahan ako. Huwag mag-alala tungkol dyan sa ngayon. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, ipaubaya na lang kay James." "Oh, tama. Paano ang mga bagay sa katapusan ni James? Nalaman ko lang na lumaban siya at natalo si Yakov." Nagpakita siya ng awa at pinayagang mabuhay si Yakov, ngunit ang kabilang partido ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Malubhang nasugatan si James, at dinala siya ni Bennett pabalik sa mansyon ng mga Kayden para gamutin. Hindi ko alam ang mga detalye kung paano siya ginagawa. Magpadala ka sa mansyon ng mga Kayden para tingnan siya. Hindi, personal mong tinitingnan ito, sabi ng hari. Naiintindihan. Tumango si Gloom. Na-dismiss ka. Kinawayan ng hari ang kamay at sumandal sa sofa. Minasahin niya ang kanyang mga templo at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi na nagsalita pa si Gloom at tumalikod na para umalis.
Umalis siya sa Peace Mansion at diretsyong nagmaneho papunta sa mansyon ng mga Kayden. Tumigil ka. Hinarang ang dilim sa pagpasok. Hinahanap ko si James, sabi ni Gloom. Tumingin kay Gloom ang gwardya sa mansyon ng mga Kayden at walang pakialam na sinabi, maghintay ka rito. Pupunta ako at ipaalam sa kanila ang iyong pagbisita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1273. Sa kabisera, 12 ng tao ang nagtipon sa meeting room sa mansyon ng mga Kayden. Umupo si Maxine sa unahan. Nakasuot siya ng gintong robe, at nakatali ang mahaba niyang buhok, kitang-kita ang mukha niya. Siya ay may mga accessories na perlas at bulaklak sa kanyang buhok at nakasuot ng light makeup na nagpamukha sa kanya na hindi kapani-pani walang charismatic. Minamahal na mga miyembro ng pamilya, ang pangunahing layunin ng pagtitipon ng lahat dito ngayon ay upang talakayin ang mga follow-up na usapin ng mga Kayden. Si Bennett, ang ating Grand Patriarch, ay inatake ng ating ulo ng pamilya, si Tobias, at ang kanilang kinaroroonan ay kasalukuyang hindi alam. Susunod, mayroon tayong dalawang mahalagang bagay na dapat gawin. Una, hanapin ang Grand Patriarch, Bennett, sa lalong madaling panahon. Pangalawa, hanapin ang ulo ng pamilya, si Tobias, para malaman ang katotohanan ng bagay na ito sa lalong madaling panahon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Maxine. 12 ng mga tao ang nagtipon sa silid ng pagpupulong, ngunit walang tumugon sa kanya. Wala sa mga taong ito ang tumanggap kay Maxine bilang ulo ng kanilang pamilya. Sa kanilang mga mata, si Maxine ay mababa ang katayuan at itinuturing na isang utusan sa kanilang pamilya. Gayunpaman, nakaupo na siya ngayon sa upuan ng ulo ng pamilya. Maxine, I personally think you are involved in this matter. Walang nakakita sa ulo ng pamilya na umaatake sa ating Grand Patriarch, at ikaw din. Wala ka man lang ebidensya para sa mga bagay na ito na iminumungkahi mo. Baka nakikipagsabuatan ka kay Sir Lorenzo. May nagtaas ng kanilang pagdududa. Sumasang-ayon ako. Hanggat hindi na pag-iimbestiga ng mabuti ang bagay na ito, hindi kita kikilalanan bilang padre de pamilya namin. Nakapunta na kami sa Southern Ridge para anyayahan si Sir Luca na bumalik para kontrolin ang sitwasyon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Maxine. Alam niyang walang makukontento sa kanya bilang ulo ng pamilya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi nila seseryosohin ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang pumasok sa meeting room. Siya ang tagapag-alaga ng mga Kayden, si Ryder Kayden. Lumapit si Ryder na may dalang tungkod at magalang na sinabi, MS. Bumisita si Maxine, personal bodyguard ng King at sinabing hinahanap niya si James. Ma'am. Tumanggaw si Maxine. Kilala niya ang tagapag-alaga ng bahay, si Ryder, sa loob ng 30 taon. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Sir Lorenzo. Matapos kunin ni Tobias ang posisyon ng ulo ng pamilya, nagpatuloy siya bilang tagapag-alaga ng mga Kayden at namamahala sa lahat ng uri ng mga gawain sa mansyon. Tumayo si Maxine at sinabing, dahil walang pumayag sa akin, tapos na ang meeting na ito. Pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay pagdating ni Sir Lorenzo. Tapos, nag-walk out siya. Sa labas ng meeting room, nagtanong si Ryder, anong problema? Hindi ba maganda ang takbo? Mapait na sagot ni Maxine, how could it go well? Palagi akong mababa ang katayuan sa cadence. Sino ang gusto? Kailanman sumang-ayon sa akin bilang ulo ng pamilya. Nang marinig ito, hindi na nagsalita si Ryder at nagpatuloy sa pagsunod sa likuran ni Maxine. Sa labas ng gate ng mansion ng Cadence, naghihintay ng update si Gloom. Matapos makita si Maxine, hindi niya maiwasang mapakunot ang noo habang nagtatanong, bakit ka nandito? Nasaan si James? Tumingin si Maxine kay Gloom at sinabing, bumalik na si James sa Kensington. Kung meron man, sabihin mo na lang sa akin. Wala naman masyado. Narinig kong sinaktan siya ni Yakov, kaya lumapit ako para tingnan siya. Dahil ayos na siya at nakabalik na sa Kensington, gamaan ang loob ko. Hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Sandali lang, sabi ni Maxine. Lumingon si Gloom at nagtanong, ano? May iba pa ba? Nag-isip si Maxine ng ilang segundo at sinabing, may nangyari sa Cadence. Sinilip ni Tobias ang ating Grand Patriarch,
Si Bennett, sa gitna ng Spirit Turtle. Hindi namin alam kung nasaan si Bennett o kung buhay pa ba siya. Nag-aalala si Tobias na babalik siya para ayusin ang score, kaya tumakas din siya mula sa Cadence. Oh, nang marinig ang balitang ito, nagulat si Gloom. Pagpapatuloy ni Maxine, si Sir Lorenzo ay nagpakita at hinirang ako bilang bagong ulo ng pamilya pansamantala. Ikaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1274. Nagulat si Gloom sa balita. Maxine bilang ulo ng pamilya. Bilang personal na bodyguard ng hari, si Gloom ay may malakas na network ng intelligence sa capital. Bagaman wala siyang kompletong impormasyon sa mga gawain ng mga pangunahing pamilya sa kabisera, halos alam niya ang lahat. Kaya, alam niyang hindi kadugo si Maxine sa mga Kaydan. Hindi siya makapaniwala na si Maxine ang padre de pamilya. Pagkatapos ng saglit na pagkabigla, tumingin siya kay Maxine at nagtanong, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi kaya tinatanggihan ng mga Kaydan na kilalanin ka bilang ulo ng pamilya. Gusto mo bang gamitin ang kapangyarihan ng hari para palakasin ang posisyon mo sa Cadence? Napangiti si Maxine. Ang pakikitungo sa mga matatalinong tao ay nagligtas ng maraming abala. Ito ay magiging isang mutually beneficial cooperation. Hanggat nananatili akong pinuno ng mga Kaydan, tatayo ako sa tabi ng hari at magiging pinakatapat niyang kasama. Saglit na nag-isip si Maxine at nagtanong, siya nga pala, may iniisip bang kandidato ang hari para sa bagong hari para sa susunod na halalan sa susunod na taon? Umiling si Gloom at sinabing, iyan ay confidential na impormasyon. Paano malalaman ng isang bodyguard na tulad ko? Patuloy ni Maxine, napakabilis ni James na umakyat sa hierarchy. Siya ang Dragon King at ang Emperor. Ginagamit lang ba siya ng hari o sadyang sinasanay siya? Wala akong alam tungkol dyan. Bahagyang umiling si Gloom, ngunit talagang nagulat siya sa tanong nito. May chismis na si Maxine mula sa Cadence ay isang maalamat na taktika. Mula sa isang maikling pag-uusap na ito, nagulat si Gloom na marami siyang masasabi sa kakaunti. Ngumiti si Maxine at sinabing, kung ako ang pinuno ng mga Kaydan, tiyak na mas mapapalaki ko ang pamilya sa mga susunod na taon. Sa katayuan ng mga Kaydan sa sinaunang martial world, hindi magiging mahirap na ipatawag ang lahat ng martial artists sa buong mundo. Nasa rurok na ang lakas ni James sa bansa, pero kilala ko siya. Hindi siya interesado sa posisyon ng hari ngunit nakatuon sa paglilingkod sa mga tao ng bansa. Kaya, kahit sino pa ang bagong hari, magkakaroon siya ng mas kaunting mga hadlang sa suporta namin ni James. Kung si James ay maaaring maging hari, iyon ay mas mabuti. Sa relasyon ko sa kanya. Kinawayan ni Gloom ang kanyang kamay at pinutol si Maxine, na nagsasabing, ipaparating ko ang iyong mga salita sa hari sa aking pagbabalik. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan ni Maxine ang pag-alis ni Gloom na may malabong ngiti sa kanyang magandang mukha. Sa likod niya, pinaalalahanan ni Ryder, MS. Maxine, hindi kailanman isinasangkot ng mga Kaydan ang ating sarili sa mga gawain sa labas ng mundo. Ito ay isang tuntunin mula noong sinaunang panahon. Sa buong kasaysayan, ang mga pamahalaan ay dumaan sa landas ng pagkawasak, at sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong iligtas sila, ang mga Kaydan ay hindi kailanman nagbigay ng anumang tulong. Ngayong pinag-uusapan mo ang pakikipagtulungan kay hari, ito ba? Hindi ito gagawin. Sagot ni Maxine, anong panahon tayo nakatira? Ito ay kinakailangan upang malaman kung paano ibaluktot ang mga patakaran kung minsan. Walang sino man ang sumusunod sa akin, kaya kailangan ko ng mga panlabas na puwersa upang sugpuin sila sa pagpapasakop. Malinaw ang kanyang isip. Dati, hindi niya naisip ang posisyon ng ulo ng pamilya. Ngayong nahulog na ito sa kanyang mga kamay, kailangan niyang gumawa ng mga plano para sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. MS. Maxine, saan ka pupunta? Tanong ni Ryder. Nakakainip ang pananatili sa mansyon ng mga Kaydan. Lalabas ako para mamasyal, naglakad si Maxine ng medyo malayo sa mansyon bago sumagot. Pagkalabas ng mansyon ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Madeline. Maxine, meron ba? Boses ni Madeline ang narinig mula sa telepono. Dapat ba laging may isang bagay? Tumawa si Maxine. Putol sa paghabol. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. I need to see Mr.
Gabriel, diretsong sabi ni Maxine. Si Yaroslav ay may mahalagang posisyon sa kabisera at naging kinatawan ng GUSEC sa mga opisyal na channel. Kasalukuyang nagkaroon ng panloob na kaguluhan sa GUSEC. Ang kataas-taasang pinuno na si Callan ay inatake ng deputy leader na si Luke Jan. Ngayong sinusundan na niya si James, kailangan niyang gamitin ng husto ang pagkakakilanlan ni Callan para bigyang daan ang kanyang sarili. Sa courtyard house ni Yaroslav. Umupo si Yaroslav sa tabi ng apoy at nagpainit sa sarili. Tumabi si Madeline at bumulong, Mr. Gabriel, pinapakiusapan ka ni Maxine. Pinagtutuunan ng pansin ni Yaroslav ang mga kaganapan sa Mount Thunder Conference nitong nakaraang araw. Kaya naman, updated siya sa lahat ng nangyari. Nakakunot ang noo niyang tanong, bakit ba gustong-gusto ako ni Maxine ng ganitong oras? Hindi kaya si James ang nag-ayos nito? Pwede naman. Si Thomas ang nakitang nagwagi sa Mount Thunder Conference. Si James ay apo ni Thomas at tiyak na nakatanggap din ng malaking pinsala. Bukod dito, si James ay lumakas ng napakalakas na kaya niyang talunin si Yakov. Naniniwala akong may pinaplano siya sa lalong madaling panahon. I think it's best na magkita tayo ni Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1275. Hindi naisip ni Maxine na maging ulo ng pamilya. Ngayong itinalaga na siya, kailangan niyang simulan ang pag-iisip tungkol sa kanyang daraanan. Ano man ang layunin ni Lorenzo na gawin siyang ulo ng pamilya, kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang palakasin ang kanyang posisyon. Tumungo siya upang makilala si Yaroslav. Samantala, nakasakay na si James sa isang pribadong eroplano ng militar pabalik sa Kensington. Sa eroplano, patuloy na nakahawak si Thea sa isang itim na espada. Sumimangot si James at nagtanong, ito ba ang malevolent sword na binanggit ni Lolo? Oo, tumanggo si Thea. Pagpapatuloy ni James, sinabi ni Lolo na ito ay isang kahabag-habag na espada na magpapaakit sa puso ng isang tao. Makokontrol nito ang may hawak nito. Hindi, mariin na umiling si Thea. Sinabi ni Thomas na ang paghawak sa espada ay magiging sanhi ng pagnanais na pumatay. Gayunpaman, hindi niya iyon pagnanais. Tumingin si Thea kay James at nagpaliwanag, Honey, it's not a wretched sword. Ang mga espada ay hindi buhay, kaya paano sila magiging kahabag-habag? Ang kawawa ay ang puso ng tao. Hawak ko ang espada, pero wala akong nararamdaman. Pero, nag-aalangan si James. Tila may sasabihin siya ngunit sa huli ay nagpasya siyang lunukan ang kanyang mga salita. Alam ko ang gusto mong sabihin. Walang mangyayari kung makokontrol ko ang aking mga emosyon at titigil sa paggamit ng aking true energy. At saka, kung bibigyan mo pa ako ng kaunting oras, makokontrol ko ang kakaibang dugo sa katawan ko. Confident na ekspresyon ang suot ni Thea. Noong una, wala siyang alaala sa nangyari noong una siyang dumaan sa energy deviation. Pagkatapos, naaalala niya ang mga kaganapan sa patio ng bahay ng mga Johnston at kung paano niya pinatay si Kennedy. Nagawa rin niyang pigilan ang sarili. Noon, hindi niya sasalakayin si Kennedy kung hindi siya unang umatake. Gayunpaman, si Kennedy ay may death wish at naglunsad ng pag-atake sa kanya. Ma'am, tumanggo si James at hindi na nagsalita pa. Honey, kamusta ang pakiramdam ng katawan mo? Iniba ni Thea ang usapan. Sagot ni James, okay lang ako for the time being. Sa ngayon, wala akong pinagkaiba sa ordinaryong tao dahil hindi ko magagamit ang true energy ko. Kung susubukan kong gamitin ito, hindi kakayanin ng aking mga meridian at organo ang napakalakas na true energy at masisira kaagad. Mahirap pretuhin muli ang sarili ko kung mangyayari iyon. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Thea. Si Callan ay nakaupo sa gilid at hindi maiwasang sumingit. James, dapat mong pinuhin ang ubod ng espirito pagong sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng Mount Thunder Conference, hindi mabilang na mga powerhouse ang mananatili sa pagtatago ng ilang panahon, ngunit ang impyerno ay mawawala sa lalong madaling panahon. Kahit na gumaling ka mula sa iyong mga pinsala at bumalik sa ang iyong peak form, hindi ka magiging sapat na makapangyarihan upang paikutan ang tubig. Alam na alam ni James ang sinasabi ni Callan. Gayunpaman, nakipaglaban siya sa isang ikawalong ranggong Grandmaster ng buong lakas, at isang himala na siya ay nakaligtas.
Kahit na nasa kanya ang crucifer, mahihirapang mabawi muli ang kanyang lakas. Gagawin ko ang aking makakaya, sabi ni James. Sa totoo lang, ang panahon na ito ay medyo maganda. Napabuntong hininga si Callan. Siya ay nabuhay ng higit sa 100 taon. Sa mga nakaraang panahon, may mga labanan bawat taon, at ang mga tao ay kailangang dumaan sa matinding pagdurusa. Buhay ang nawala sa mga labanan, at hindi mabilang ang namamatay sa gutom taon-taon. Ngayon na ang bansa at ang mga tao ay nasa kapayapaan, ang kamatayan sa pamamagitan ng gutom ay halos wala na. Ayaw din niyang sumiklab ang isa pang digmaan, dahil ang mga karaniwang tao ay mapipilitang magdusa muli sa apoy ng digmaan. Ang mga Owen ng 3 pamilya ng Gu sect ay ambisyoso. Si Luke Jan ay hindi rin kapani-paniwalang ambisyoso at gagawin niya ang lahat para agawin ang kapangyarihan. Kailangang mamatay ang isang tulad niya. Tumango si James at sinabing, "Yeah, it's pretty good. Lahat ng mayroon tayo ngayon ay binili ng dugo ng ating mga ninuno. Dapat nating pahalagahan ito at pigilan ang iba na masira ang balanseng ito." Muling sabi ni Callan, "James, kung maibabalik mo ang lakas ko, buong puso kitang tutulungan at gagamitin ang natitirang bahagi ng buhay ko para mabawi ang mga pagkakamaling nagawa ko noon." Hindi alam ni James ang nakaraan ni Callan ngunit alam niyang pinangunahan niya ang Gu sect na lumahok sa labanan at manalo sa digmaan. Gayunpaman, natalo siya sa sumunod na labanan, at kahit ang kanyang pamilya ay inalis sa kanya. Kung iyon ang totoo, wala namang ginawang masama si Callan. Hindi lamang siya ay hindi nagkamali, ngunit siya rin ay isang tunay na pambansang bayani. Mr. Maverick, pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan? Tanong ni James. Si James ay sabik na malaman ang tungkol sa hindi kilalang bahaging ito ng kasaysayan. Tumango si Callan. Ang Gu sect ay isang nayon. Sa loob ng aming nayon, mayroong 3 malalaking pamilya, ang mga Mavericks, Owens, at Davis. Ang aming mga pamilya ay itinuring ding mga martial art na pamilya at umaasa sa pagpapalaki kay Gu para mabuhay. Ang mga tagalabas ay natatakot kay Gu. Gayunpaman, hindi sila nakakatakot gaya ng tila. Maaari silang gumawa ng pinsala ngunit maaari ring magligtas ng mga buhay. Sa pag-iisip, ang mga pamilyang Gu ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Sa kasamaang palad, ang Gu sect ay nawasak ng mga panloob na salungatan at ang panghihimasok ng iba't ibang panlabas na puwersa. Sinimulan ni Callan na ikwento ang nangyari sa nakaraan. Kung nag-isip lang ako ng malinaw at mas bukas sa iba't ibang opinyon, maaaring hindi nangyari ang labanan na ito. Sa huli, masyado akong naipit sa sarili kong mga iniisip. Kung mayroon akong mas malawak na pananaw, naiwasan ko sana ang labanan. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tama nga ang focus at mga diskarte sa pag-unlad ng hari. Tahimik na nakikinig si James sa kanya. Mr. Maverick, sa tingin ko wala kang ginawang masama. Haha. Tumawa ng malakas si Callan at sinabing, "Kaya nga nakatadhana kang maging sundalo at hindi politiko. Ang isang natatanging politiko ay dapat isaalang-alang ang mas malaking larawan. Ang mundo ay hindi kailanman magiging mapayapa kung ang lahat ay malulutas sa pamamagitan ng puwersang militar." Hinawakan ni James ang ilong at nakangiting sinabing, "Totoo. Medyo may katuturan iyon. It's more than just kinda makes sense. Ito ang dahilan kung bakit nahahati ang mga bansa ngayon sa mga bilog na militar at politika. Ang mundo ay magiging isang buhay na impyerno kung ang militar ay may ganap na awtoridad." Napangiti si James. On the way back to Kensington, marami siyang kachat kay Callan. Napag-usapan nila ang tungkol sa iba't ibang mga labanan sa nakaraan at ilang mga gawain sa pamahalaan. Mataas ang sinabi ni Callan tungkol sa mga hari na namuno sa bansa. Sinabing malaki ang naging kontribusyon nila sa pagpapaunlad at pagtatayo ng Sol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1276. Bago nila alam, nakarating na sila sa Kensington Military Region. Nang makasakay si James sa eroplano, nakipag-ugnayan na ang Capital Military Region at ipinaalam sa kanila ang pagdating ni James. Bago pumasok ang eroplano, nakahanda na ang Blythe King, naghihintay kasama ang isang grupo ng mga tao. Lumapag ang eroplano, bumukas ang pinto ng cabin, at lumabas ang party ni James. Lumapit ang Blythe King at ang kanyang mga subordinate. "James,
Narinig ni James ang boses ng Blythe King pagkababa ng eroplano. Nilapitan ng Blythe King si James at sinabing may matangkad na ngiti, "Welcome back to Kensington, James." Narinig din ng Blythe King ang tungkol sa sitwasyon sa Mount Thunder Conference. Malubha ang sitwasyon, at akala niya ay nasa panganib si James, ngunit heto siya, bumabalik sa isang piraso. "Yadil, halika dali at kilalanin mo si Mr. Kayden," tawag ng Blythe King sa isang binata sa likuran niya. Sa kanyang likuran, isang kabataang lalaki na nasa early 20s ang humakbang pasulong at magalang na bumati, "Hello, Mr. Kayden." Ang binata, na nakasuot ng uniforme ng militar, ay tila mga 20 taong gulang. Payat siya at mapatla na parang may sakit. Ipinakilala ng Blythe King, "James, ito ang aking anak, si Yadil Blythe." "Ma'am," tumango si James. "Ang bagay na nabanggit ko sa iyo noong nakaraan," ang Blythe King ay sabik na tumingin kay James. Siyempre, naiintindihan ni James ang nangyayari. Sinulyapan niya si Yadil at pagkatapos ay bumalik sa Blythe King, at pagkatapos ay sinabi niya, "Blythe King, nasugatan ako noong Mount Thunder Conference at hindi pa tuluyang nakaka-recover. Kailangan kong mabilis na gumaling at bumalik sa capital para lutisin ang kanilang isyu. Natatakot ako na hindi ko muna siya turuan pansamantala." "Ayos lang. Walang nagmamadali," nakangiting sabi ng Blythe King. Ang Blythe King ay walang pakialam na maghintay ng kaunti pa. Hanggat handa si James na turuan ang kanyang anak ng martial arts at isang pamamaraan ng paglilinang, hindi mahalaga kung kailangan pa nilang maghintay ng kaunti. "By the way, nasaan si Henry?" tanong ni James. Ipinadala rin ang Blythe Army sa rescue mission, ngunit nakabalik na ang Blythe King at Daniel. Gayunpaman, hindi nakita ni Henry. Napatingin ang Blythe King kay Daniel na nakatayo sa likuran niya. Agad na humakbang si Daniel at sinabing, "Dragon King, nasugatan ang general habang nasa Mount Thunder Sec." "Ano? Nasugatan siya? Anong nangyari?" Nag-iba ang ekspresyon ni James habang nagtatanong pa. Tumingin si Daniel kay Thea. Natarante si Thea at nagtanong, "Bakit ka nakatingin sa akin?" Nag-isip sandali si Daniel at sinabing, "Sinaktan siya ni Thea." "Imposible. Kailan ko siya nasaktan?" ganti ni Thea. Kalmadong tanong ni James, "Anong nangyari?" Ipinaliwanag ni Daniel, habang nasa Mount Thunder Sec, biglang sumabog si Thea nang may nakakatakot na enerhiya, at malapit sa kanya ang general. Kaya, nasaktan siya sa biglaang shockwave. Natarante si Thea at hinayla ang kamay ni James, nagpaliwanag, "Honey, I don't know. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari." Kinawayan ni James ang kamay at inaliw si Thea. Muli niyang nilingan si Daniel at nagtanong, "Kamusta na siya ngayon? Nasaan siya?" Sagot ni Daniel, "Medyo malala ang mga sugat niya. Dinala siya sa Medical Valley ng isang tinatawag na medical saint upang gamutin. Nang umalis ako, tinanong ko ang taong gumamot kay General, at sinabi niya na ang mga pinsala ni Henry ay hindi gaanong, ngunit hindi ito nakamamatay." Nakahinga ng maluwag si James at sinabing, "Basta ayos lang siya." "James, naghanda ako ng handaan para sa iyo," nakangiting sabi ng Blythe King. Bahagyang tinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "There's no need for a welcoming. Mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. May mga bagay pa akong dapat harapin ngayon at hindi na magtatagal." "Sige." Hindi ito pinilit ng Blythe King. Hindi naman nagtagal si James at umalis kasama sina Thea at Callan. Hindi nagsalita si Yadil hanggang sa makaalis si James. Pagkatapos, tinanong niya, "Tay, si James ba ito, ang nagpanggap na matandang lalaki sa Mount Little Root at nanakit sa ulo ng aming pamilya?" Nalantad ang pagkakakilanlan ni James. Ngayon, halos lahat ng martial artist ay alam na ni James ang matandang tumalo kay Donovan sa Mount Little Root. Oo, siya ay isang beses sa 1,000 taon na henyo sa martial art. Patuloy lang siyang bumubuti, at napakabilis. Noong lumipat ako sa Kensington, isa lamang siyang malakas na tao na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi pa niya nalilinang ang kanyang true energy. Ngayon, pagkatapos ng wala pang 6 na buwan, naabot na niya ang isang nakakatakot na antas, tumango si Blythe King at sinabing may paghanga. Puno rin ng paghanga ang maputlang mukha ni Yadil habang sinasabi,
Balita na pumasok siya sa ikapitong ranggo at maging pinuno ng Mount Thunder sect na si Simon ay natalo niya. Wala pang kalahating taon. Napaka-overpowering niya talaga. Sa labas ng rehiyon ng militar, lumabas sina James, Thea, at Callan. Nagtanong si Thea, "Mahal, dapat ba tayong bumalik sa mga kalahan o pumunta sa lugar ni Cynthia?" Sabi ni James, "Una ang pwesto ni Cynthia." Okay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1277. Bahagyang nadismaya si Thea. Hindi niya maintindihan si James. Ang mga taong ito ay mga kaibigan lamang. Gayunpaman, sa halip na bumalik muna sa mga kalahan, mas gusto niyang makita sila bago ang anumang bagay. Kahit naiinis siya, nanatili siyang tahimik. Isang sasakyang pangmilitar ang dumaan sa kanya, at isang sundalo ang lumabas. Sumaludo siya at sumigaw, "Dragon King, mangyaring sumakay sa sasakyan. Ibabalik kita." "Ma'am." Hindi na tumanggi si James at sumakay na sa sasakyan. Ipinadala ng sasakyan ng militar si James sa Villa District kung saan matatagpuan ang villa ni Cynthia. Maya-maya, sumulpat na sila sa pinto ng villa ni Cynthia. Pinindot ni James ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang pinto, at maraming babae ang sumugod sa pintuan patungo sa gate. Bumukas ang bakal na gate. James. Tuwang-tuwang tumingin kay James sina Quincy, Tiara, at Cynthia. Akala nila ay hindi na babalik si James para sa bagong taon at nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan. Nakapagtataka, bumalik si James bago mag-New Year. "James, dali, pasok ka." Niyaya ni Cynthia si James sa loob ng villa. Pumasok si James sa sala ng villa. Nagtimpla si Tiara ng ilang tasa ng tsaa, iniabot ito, at sinabing, "James, Thea, umupo ka." Mangyaring uminom ng tsaa. Tinanggap naman ito ni James, umupo, at inilapag sa mesa. Pagkatapos, tinanong niya, "May nangyari ba sa Kensington habang wala ako?" Umiling si Quincy at sinabing, "Ano kayang nangyari? James, okay ka lang ba?" Tiningnan ni Cynthia si James gamit ang malaki at matingkad nitong mga mata. Hindi siya sigurado sa nangyari sa Mount Thunder sect ngunit alam niyang pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder sect para iligtas sila. Bukod dito, kinain pa ni James ang lason na ginawa ng isang miyembro ng GUSEC. Ngumiti si James at sinabing, "Ayos lang ako. Ang mga bagay ng Mount Thunder sect ay natapos na sa ngayon." Binomba ng mga babae si James ng mga tanong. Tahimik na kumapit si Thea sa malevolent sword sa tabi nila. Bagamat alam niyang may magandang relasyon si James sa kanila, hindi pa rin siya comfortable na nakikipag-usap ito sa ibang babae. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ang kanyang kawalang kasiyahan at hindi nagdulot ng eksena. Maikling ipinaliwanag ni James ang mga pangyayari sa Mount Thunder Conference. Mahina at mahinahon niyang binanggit ang mga pangyayari, ngunit ang mga babaeng nakikinig ay natakot dito. Hindi nila inaasahan ang napakaraming bagay na mangyayari nitong mga nakaraang araw, at hindi rin nila inaasahan na ang lolo ni James na si Thomas ang may pagkana nito. "James, ipakita mo sa akin ang core." Puno ng pananabik ang magandang mukha ni Cynthia. Interesado siya sa kayamanan na ginugol ni Thomas sa mga dekada na pinaplanong makuha mula sa Spirit Turtle. Inilabas ni James ang core. Pula ang core at hugis bola. Hinawakan ito ni Cynthia sa kanyang kamay, naramdaman ang init nito. Paulit-ulit niya itong siniyasat at sinuri. Ang bagay na ito lamang ay sapat na upang madagdagan ang lakas ng isang tao at gawin silang immortal. Umiling si James at sinabing, "Hindi ako sigurado tungkol dyan." Huminto si Callan at ipinaliwanag, kung magagawa nitong immortal ang isang tao ay hindi sigurado, ngunit tiyak na mapapalaki nito ang enerhiya ng isang tao. Nang marinig ito, lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi mapigilan ni Quincy na magtanong, paano? Marami siyang naranasan sa panahong ito at napanood si Cynthia na nilinang ang true energy. Siya ay hindi kapani-pani walang inggit sa kanya. Bukod dito, naging martial artist din si Thea, isang makapangyarihan sa ibabaw nito. Medyo inferior siya. All along, akala niya mas magaling siya kay Thea sa bawat aspeto. Akala niya palagi siyang mananalo. Gayunpaman, si Thea ay isa ng martial artist, samantalang siya ay isang ordinaryong tao lamang. Siya ay sabik na matuto ng higit pa tungkol sa sinaunang martial art world.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1278. Sinimulan ni Kala na ipaliwanag ang mga kahulugan ng core. Sa pangkalahatan, ang mga hayop na mas mahaba ang buhay ay tatubo ng apdo. Ang mga apdo na ito ay mahusay na gamot na pampalakas para sa mga martial artist. Pagkatapos ubusin ang mga ito, ang lakas ng isang martial artist ay tataas ng malaki. Kung tungkol sa kanilang mga core, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga apdo. Hindi ko pa nakikita ang core ng isang hayop dati, ngunit nakita ko na sila sa mga talaan. Samantala, isang itim na sasakyan ang mabagal na nagmamaneho sa mga kalsada ng mga suburb ng Kensington. Finn, ito ba ay mapagkakatiwalaang balita? Isang boses ang narinig sa loob ng sasakyan. Ando sa passenger seat ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot siya ng itim na coat at makapal ang kilay at malalaking mata. Finn, hindi ito laro ng bata. Baka mamatay tayo kapag nabigo tayo. Umupo ng tuwid ang lalaking nakasandal sa passenger seat at seryosong sumagot, maasahan man o hindi, kailangan nating subukan. Sa paglipas ng mga taon, kaming tatlo ay patuloy na hinahabol. Pagkakataon na nating bumangon. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa lalaking nagmamaneho ng kotse at nagtanong, nag-imbestiga ka na ba? Sumagot ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan, oo. Masusing inimbestigahan ko ang lahat at alam kong babalik si James sa Kensington. Isa siyang sentimental na tao at nakapatay na siya ng hindi mabilang na tao para kay Thea. Medyo marami ring babae si James na pinapanatili niya ang magandang relasyon. Pinahahalagahan niya ang mga taong ito at gagawin niya ang lahat para matulungan sila kung nasa panganib sila. Nang marinig ito, natahimik ang lalaking nasa passenger seat. Ang tatlong magkakapatid ay mga martial artist ngunit binansagan silang 3 wanderers. Ang panganay ay si Finn Leo. Ang pangalawa ay si Felix Leo. Ang pinakabata ay si Harper Leo. Ang tatlong magkakapatid ay hindi kabilang sa martial art family o sekta. Sa mga naunang taon, nakagawa sila ng hindi mabilang na mga krimen at pinaghahanap ng Mount Thunder sect. Nagtago sila sa publiko at hindi dumalo sa Mount Thunder Conference. Gayunpaman, gumugol sila ng malaking halaga sa pagbili ng unang kamay na impormasyon tungkol sa Mount Thunder Conference at alam kung ano ang nangyari. Alam nila na ang Mount Thunder Conference ay isang pamamaraan ni Thomas at nakakuha siya ng malaking pinsala mula dito. Kaya, sila ay natukso. Ang panganay, si Finn, ay nag-isip sandali at sinabing, kailangan nating gumawa ng pangmatagalang plano. Nga pala, ang bunso, si Harper, na nagmamaneho, ay nagsabi, nalaman kong may kasamang caretaker si Thomas 30 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pangalan ay Newton. Malamang, malaki ang tiwala ni Thomas sa kanya. 10 taon na ang nakalipas, nasunog ang villa ni Thomas. Wala sa kanila ang namatay, ngunit itinayo ni Newton ang kanilang mga libingan, na higit kay Thomas na itago ang katotohanan mula sa mundo. Malaki ang naiambag ni Newton sa kanyang mga plano. Tanong ni Finn, ano ang kakayahan ni Newton sa martial art? Anong rank niya? Sa mata ng publiko, ordinaryong matanda lang siya. Hindi pa siya nagpakita ng kahit anong martial art skills sa harap ng mga tagalabas. Kaya, hindi ako sigurado kung sanay siya sa martial arts. Gayunpaman, siya ang tagapag-alaga ni Thomas at nakasama niya ito sa loob ng 30 taon. I'm guessing hindi rin naman masama ang martial arts skills niya. Finn, alam kong may apo si Newton, sabi ni Felix, ang pangalawang anak, mula sa likod na hanay. Wala naman sigurong maganda si James sa kanya. Ang mga kalakal ay malamang kay Thomas. Maaaring hindi kapaki-pakinabang na hulihin ang mga babae ni James. Dapat nating bantaan si Thomas sa halip, simula kay Newton, ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapag-alaga. Tinalakay ng tatlo sina Thomas, James, at ang mga bagay na nangyari sa Mount Thunder Conference. Naisip ng tatlo na nakuha ni Thomas ang isa sa mga core ng Spirit Turtle. Pinlano nilang hulihin ang mga hostage at pagbabantaan si Thomas na ipalit ang core para sa mga hostage. Nagsimula silang tatlo sa pagtalakay sa mga detalye. Makalipas ang ilang oras, natapos na nila ang kanilang plano. Nagpasya silang magsisimula sa apo ni Newton, si Serena. Gayunpaman, ang isang tao ay malayo sa sapat. Maaaring hindi maakit ng apo ng isang tagapag-alaga ang atensyon ni Thomas.
Bukod kay Serena, gusto nilang hulihin sina Quincy, Tiara, at Cynthia. Para naman kay Thea, hindi sila naglakas loob na hawakan siya dahil sa balitang sapat na ang energy ni Thea para saktan ang ibang martial artists. Wala silang tiwala sa paghuli kay Thea. Ang kanilang plano ay halos katumbas ng paghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Kung nabigo sila, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan laban kay Thomas, na kinakalkula ang lahat ng mga martial artists sa kanyang mga plano. Gayunpaman, maaari nilang makuha ang core ng Spirit Turtle at mapupuksa ito kung magtagumpay sila. Pagkatapos, hindi na sila hahabulin at makakamit pa ang magagandang bagay. Samantala, ipinaliwanag ni Callan ang core sa grupo sa villa ni Cynthia. Maging si James ay nakikinig ng mabuti. Sa aking pag-unawa, ang mga ordinaryong hayop ay hindi magbubunga ng isang core. Ang core ay isang asensya ng mga hayop, at ang mga nabuhay ng higit sa ilang daang taon lamang ang lalago ng isa, ngunit hindi rin iyon ganap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1279. Pagkarinig nito, ibinalik ni Cynthia ang core kay James. Dapat ibalik mo ito, James. Parang mahalaga. Hindi ko kayang sirain ito. Kinuha ito ni James at iniligpit. By the way, New Year na pala bukas. Saan mo balak mag-celebrate, James? Iniba ni Quincy ang usapan at sabik na tumingin kay James. Bahay ko, syempre. Napatingin si Thea kay Quincy at hinawakan ang kamay ni James. Nagtaas siya ng ulo nang may pagmamalaki na para bang ipinapahayag niya na si James ang lalaki niya at hindi na dapat isipin ni Quincy. Ayaw ni James na bumalik sa mga kalahan dahil gutom sila sa kapangyarihan. Hindi ako babalik sa mansyon ng mga kalahan, sabi ni James. Bakit? Agad namang nadismaya si Thea. Sabi ni James, regarding sa official status namin, we're divorced, so it's unsuitable for me to return to the Callahans' mansion. Plano kong hanapin si Newton at mag-New Year kasama siya. May plano si James na hanapin si Newton. Ang pangunahing dahilan ay gusto niyang matutunan ang ilang mga kwento sa loob mula sa 30 taon na ang nakalilipas. Si Newton ay sumusunod kay Thomas mula noong 30 taon na ang nakalilipas. Matapos mapatalsik si Thomas sa pamilya, umalis din siya kasama niya. Talagang higit pa sa tagapag-alaga na ito kaysa sa nakita ng mata. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Paano magiging karapat-dapat ang isang ordinaryong tao na sumunod kay Tomas? Honey, malungkot ang mukha ni Thea. Isang dokumento lang. Ganun ba kaimportante? O wala ba talaga ako sa puso mo? Hindi mo ako naiintindihan, Thea. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari 30 years ago. Dapat alam ni Newton ang maraming detalye, paliwanag ni James. Hindi mo kailangang gawin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para magtanong pagkatapos ng bagong taon. Napangiti si Quincy at sinabing, James, tama si Thea. Unang taon mo sa Callahans. Dapat sumama ka sa kanila. Aalis din ako mamayang gabi. Babalik ako sa North. Tinawagan ako ng papa ko at tinatanong kung kailan ako babalik ngayong umaga, nakangiting sabi ni Cynthia. Babalik din ako sa capital, sabi din ni Tiara. Nasa ibang bansa ang mga magulang ko, at aalis na kayong lahat. Mabel bored ako, ngumisi si Quincy. Nilinggan niya si Thea at pabirong sinabi, Thea, paano kung sumama ako sa iyo sa Callahans para ipagdiwang ang bagong taon? Iyan, parang hindi masyadong angkop. Mukhang problemado si Thea. Hindi siya magdadalawang isip kung tinanong ito ni Quincy noong nakaraan. Gayunpaman, alam na alam niya ang iniisip ni Quincy. Ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon si Quincy na lapitan si James. Mas mabuti kung nanatili si Quincy sa malayo. Malayo kay James hanggat maaari. Nagbibiro lang ako. Napangiti si Quincy. Nanatiling tahimik si James dahil nalilito siya sa sasabihin. Si Quincy man o si Tiara, pareho niyang binaygo ang mga ito. Magkita-kita tayo. Uuwi na rin ako. Tumayo si Quincy, nagpaalam, at umalis. Honey, alis na rin tayo. Hinayla ni Thea si James nang mapansin niyang may mali sa ekspresyon ni Tiara. Tila nag-aalangan siyang magsalita, na ikinaawa naman ni Thea. Maging si Thea ay nakaramdam ng kaunting heartbroken para sa kanya bilang isang babae. Natatakot siyang magsimulang mangako muli si James. Kaya naman,
Mabilis niya itong hinayla at gusto nang umalis. Kung gayon, pupunta tayo sa mga kalahan. Walang magawang ekspresyon si James. Cynthia, Tiara, alis muna ako. Malapit na tayong makipag-ugnayan. Nagpaalam na si James sa kanila at umalis na. Napatingin si Tiara sa paalis na figure ni James, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Cynthia at tinapik ang balikat ni Tiara, pupunta ako sa kwarto ko para mag-impake. Bilang may-ari ng villa, alam niya na ang mga babaeng ito ay tumira lang sa kanya sa panahong ito dahil sa isang tao, si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1280. Pagkalabas ng Villa Gate, hinawakan ni Thea ang kanyang espada sa isang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni James sa kabilang kamay. Natatakot siyang tumakas si James. Sa likod nila, nagtanong si Callan, "Nga pala, James, saan mo ako balak tumira? Hindi mo ako seryosong dadalhin sa villa ng mga kalahan, di ba?" Huminto si James. Hindi pa niya napag-iisipan kung saan siya mag-aayos para manatili si Callan dahil medyo kakaiba ang kanyang pagkakakilanlan. Si Callan ang supreme leader ng GUSEC, at ang deputy commander, Luke Jan, ay nagre-rebel. Lihim na nasuhulan ni Luke Jan ang karamihan sa malalakas na lalaki mula sa GUSEC. Ang susunod na hakbang ay ganap na kunin ang sekta. Hindi nagpapahinga si Luke Jan hanggang sa mamatay si Callan. Patuloy siyang magpapadala ng mga tao pagkatapos ng kanyang buhay, o maaari pa nga siyang personal na kumilos. Nag-isip sandali si James at sinabing, "Pwede mo na akong sundan sa ngayon. Hindi ka ba natatakot na ang mga tao ni Luke Jan ay kumakatok sa iyong pinto? Baka siya mismo ang sumando sa akin." Ngumiti si James at sinabing, "Tumanda ka na, at malaki na ang pinagbago ng itsura mo. Ngayon, kakaunti na lang ang nakakaalam ng iyong pagkakakilanlan. Hinding-hindi akalain ni Luke Jan na napakatanda mo, at hindi rin niya aasahan na ang matanda ay tahasang sumusunod sa akin sa paligid upang maging supreme leader ng GUSEC." Napangiti si Callan at sinabing, "Totoo iyon, pero hindi ako dapat pumunta sa villa ng mga kalahan. Kailangan mong ayusin ang isang lugar para sa akin upang manatili." "Magagawa rin yan." Tumango si James. Muling sinabi ni James, "Bakit hindi ka manatili sandali sa kinaroroonan ni Cynthia hanggang sa mabawi ko ang aking lakas?" "Okay." Hindi naman tumanggi si Callan. Bumalik ulit si James sa villa para sabihin kay Cynthia ang arrangement. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Cynthia at natuwa pa siya sa naisip. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Callan, ngunit sa paghusga mula sa kanyang mga naunang pagbabahagi, masasabi niyang ito ay isang matanda, makaranasang martial arts senior. Nagpasya akong hindi na bumalik sa North. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Cynthia habang nakatitig kay Callan. Ngumiti siya at sinabing, "Sir, nagpasya akong manatili sa Kensington at gamitin ang pagkakataong ito para humingi sa iyo ng ilang mga payo." Nilinang ni Cynthia ang kanyang true energy ngunit walang karanasan sa martial arts. Dahil nabigyan siya ng ganoong magandang pagkakataon, ayaw niya itong sayangin. "Sir, huwag po kayong tumayo. Maupo ka muna. Young lady, napaka-disenteng tao mo, at talagang gusto kita." Tumawa si Callan. "Talaga, gusto din kita. Paano kung ikaw ang naging guro ko?" Masayang tanong ni Cynthia. Natigilan si Callan. Isang apprentice lang ang tinanggap niya sa nakalipas na 100 taon at hindi niya kailanman naisip ang tanggapin ang isa pa. Sumingit naman si James na nakatayo sa gilid. "Cynthia isn't as simple as she looks. Mayroon siyang bihirang frost physique, at ang kanyang katawan ay maaaring patuloy na makagawa ng cold energy." "Oh, ganun ba?" Sinulyapan ni Callan si Cynthia. Frost physique. Nabasa niya ang tungkol dito sa mga sinaunang tala, at ito ay isang napakabihirang pangangatawan. Ang mga taong may ganitong uri ng pangangatawan ay perpekto para sa pagsasanay ng martial arts. Ang pag-aaral ng martial arts ay makabuluhang mapapabuti ang kanilang true energy. Ang 1 taon ng pagsasanay ay nagkakahalaga ng 10 taon ng isang ordinaryong tao. Oo, paliwanag ni James, mula noong bata pa siya, ang katawan niya ay naglalabas ng cold energy, at kailangan niyang uminom ng gamot para mapaalis ito. Buti na lang at nakilala niya ako. Kung hindi, namatay siya sa lamig. Matapos makuha ang affirmation ni James, tumawa si Callan.
Tinitigan niyang mabuti si Cynthia at sinabing, halika rito. Titingnan ko ang pulso mo. Inilahad ni Cynthia ang kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1281. Inilagay ni Callan ang kanyang daliri sa kanyang pulso. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niya ang kanyang kamay at sinabing, well, totoo ang yin at yang sa iyong katawan ay hindi balanse. Napakaraming cold energy sa loob ng iyong katawan. Guro, mangyaring tanggapin ang aking paggalang. Agad na lumuhad si Cynthia sa lupa at yumoko kay Callan. Prangkahan itong tinanggap ni Callan. After Cynthia was done with the formalities, Callan smiled and said, sige, tama na. Dahil apprentice ko na kayo, dapat bigyan kita ng regalo bilang iyong guro. Gayunpaman, wala akong dalang anumang bagay, kaya't sa ngayon ay utang ko ito sa iyo. Babawi ako sa susunod. Salamat. Tumayo si Cynthia. Si Quincy na nakatayo sa gilid ay mukhang naiinggit. Tumingin siya kay James at sinabing, James, hanapan mo rin ako ng guro. Gusto ko ring matuto ng martial arts. Umikot ang mata ni James at sinabing, ayos ka lang. Bakit biglang gusto mong matuto ng martial arts? Mahirap, at hindi mo kakayanin ang mga paghihirap. Hindi naman. Tumingin si Quincy kay Thea at sinabing, kaya ni Thea. Bakit hindi ko kaya? Dahil may puso kang matuto ng martial arts, tatanggapin kita bilang apprentice ko. Maganda ang mood ni Callan. Nagmamadaling sabi ni James, bakit tulala ka pa ring nakatayo dyan? Magmadali at ipakita ang iyong paggalang sa iyong guro. Nabawi ni Quincy ang kanyang katinoan at agad na lumuhad sa lupa. Salamat, guro. Sige, pwede ka nang bumangon. Bumangon ulit si Quincy. Tumingin si James kina Quincy at Cynthia, sinabing, mag-aral kayong mabuti. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang senior figure sa sinaunang martial art world. Hindi naman exaggeration na sabihin na siya ang number 1 sa mundong ito. Hindi naman siya nag-e-exaggerate. Sapat na ang mga kakayahan ni Callans para makuha niya ang titulong numero 1. Sa kanyang kapanahunan, walang sino man sa mundo ang kanyang kalaban, maging si Thomas. Kung ganoon, paano naman ako? Humakbang si Tiara at tumingin kina Quincy at Cynthia na may inggit sa kanyang magandang mukha. Tumingin si Callan sa kanya at nagtanong, gusto mo rin bang matuto ng martial arts? Tumango si Tiara at sinabing, nag-aaral ng martial arts ang lahat. Hindi ako pwedeng wala lang. Nahihiyang tumingin siya kay Callan at nagtanong, ay okay lang ba iyon? Tumango si Callan at sinabing, hindi rin masyadong marami ang pagkakaroon ng isa pa. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Tiara at mabilis na napaluhod sa lupa. Sige, bumangon ka na. Nakangiting sabi ni James, Mr. Owen, sorry sa abala sa iyo. Kinawayan ni Callan ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito magulo. Tsaka, masyadong formal para patuloy mo akong tawaging Mr. Owen. James ang itatawag ko sa'yo, at pwede mo akong tawaging Callan. Ngumiti si James at sinabing, Callan. Tama iyan. Nakangiting sabi ni Callan, huwag kang mag-alala. Tuturuan ko sila ng maayos. Ang mga martial art manuals na pinagkadalubhasaan ko, kung hindi man ang pinakamahusay, ay ang pinakamaganda pa rin sa mundong ito. Sige, iyan ay mahusay. Gabi na, kaya alis na muna ako. Nagpaalam si James at umalis. Naglakad na siya palabas ng villa ni Cynthia. Tanong ni Thea, Honey, do you trust him? Siya ang supreme leader ng Gusek. Tumango si James at sinabing, yeah, I trust him. Ngunit, nag-aalangan na sinabi ni Thea, lahat ng tao sa Gusek ay tungkol sa pambubugbog at pagpatay. Ang kanilang reputasyon sa sinaunang martial world ay kakilakilabot. Sinabi ni James, sa paggawa ng mga bagay at paghusga sa mga tao, hindi ka maaaring umasa sa mga chismis sa labas. Pagkarinig nito ay hindi na nagsalita pa si Thea. Thea, gusto kong bisitahin ang sementeryo ng pamilya ko. Biglang iniba ni James ang usapan. Natuwa siya nang malaman niyang hindi niya pinatay ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya makita ang kanyang lolo at malaman ang kanyang mga iniisip. Nais niyang hukayin ang kanilang mga punto upang makita kung may mga labi ng kanyang pamilya at i-verify kung totoo ang kanyang lolo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1282. Papunta si James sa sementeryo ng mga Kaidan,
at gusto siyang samahan ni Thea. Tumingin siya sa oras. 3:00 pa lang ng hapon, at marami pang oras para umuwi bago maghapunan. Sabi ni Thea, kung ganoon, punta muna tayo sa sementeryo ng mga Kaydan. Tinawagan ko na ang mga magulang ko, at hihintayin nila tayong maghapunan. Tumango si James. Umalis ang dalawa sa lugar at sumakay ng taxi papunta sa sementeryo ng mga Kaydan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa sementeryo, na dating villa ng mga Kaydan. Matapos ang insidente 10 taon na ang nakararaan, naging sementeryo ang lugar. May ilang libingan na itinayo sa lugar. Tumubo na ang mga damo sa sementeryo, at maliwanag na walang nag-ayos sa lugar ng ilang sandali. Dirdiretsong naglakad si James sa puntod ng kanyang ama. Ang kamatayan ng kanyang ama ay dumating bago masunog ang villa ng mga Kaydan. Noon, tumalikod ang kanyang ama sa kanyang lolo dahil kay Rowena. Sa huli, iniulat ni Rowena ang kanyang ama sa mga awtoridad, at inatake siya sa puso dahil sa galit. Pagkatapos, itinulak siya ni Rowena palabas ng ikatlong palapag. Gayunpaman, hindi pa nakita ni James ang bangkay ng kanyang ama. Siya ay nasa paaralan nang mangyari ito, at ang bangkay ay kinuha na nang siya ay nagmamadaling umuwi. Tumayo si James sa harap ng puntod ni Nicholas na may time na ekspresyon at bamulong. Tay, pasensya na po sa pagkakasala sa inyo. Patawarin mo ako para dito. Hindi siya sigurado kung nasa loob ng libingan ang labi ng kanyang ama. Lumapit si James at tumingin sa puntod na medyo nakasimangot. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Blythe King. Blythe King, nasa sementeryo ako ng mga Kaydan. Magpadala ng ilang tao para tulungan akong maghukay ng ilang libingan. Oo naman, walang problema. Hindi naman tumanggi ang Blythe King at agad na nagayos. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni James, ngunit dahil wala siyang magawa dahil sa bagong taon, personal niyang dinala ang mga tao para tumulong. Wala pang 30 minuto dumating ang Blythe King sa sementeryo ng mga Kaydan. Sinamahan siya ng 7 hanggang 8 sundalo na may mga asarol, pala, at iba pang kagamitan sa paghuhukay. Anong balak mo, James? Lumapit ang Blythe King at nagtanong. Sabi ni James, may gusto akong patunayan. Dragon King, ang mga sundalong sumunod sa Blythe King ay sumaludo at sabay-sabay na bumati ng malakas. Mr. Kaydan, tawag din ni Yadil. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at itinuro ang libingan sa unahan niya, na nag-uutos, hukayin mo ang libingan para sa akin. Sige, agad na nagsimulang magtrabaho ang mga kasamang sundalo. Ang Blythe King at si Yadil ay tumabi kay James. Ano ang sinusubukan mong patunayan, James? Tanong ng Blythe King. Mahinahong sagot ni James. Sabi ng lolo ko, hindi patay ang mga miyembro ng pamilya namin. Sa palagay ko rin ay hindi sila patay dahil, sa lakas ng aking lolo, hindi sila maaaring patayin ng mga ordinaryong tao 10 taon na ang nakararaan. Oh, sagot ng Blythe King. Hindi na siya nagsalita at tahimik lang na nakatingin sa gilid. Hindi nagtagal, hinukay ang libingan ni Nicholas, na nagsiwalat ng isang kabaong. Lumapit si James at nagutos, buksan mo. Oo, sir. Binuksan ng mga sundalo ang kabaong. May urn sa loob nito. Kinuha ito ni James at binuksan. Gayunpaman, ang urn ay walang laman at walang laman. Wala, honey, mukhang hindi patay ang mga Kaydan, sabi ni Thea nang makita ang walang laman na urn. Nagpatuloy si James sa pag-uutos, hukayin mo ang iba pang mga libingan. Oo, sir. Mabilis na nagtungo ang mga sundalo upang hukayin ang iba pang mga libingan. Isa-isa silang pinatunayan ni James. Ang resulta ay ang mga libingan ay walang laman at simpleng peke. Sa loob ng 10 taon, nabuhay siya sa puot. Para makaganti, nagsanay siya araw at gabi. Inakyat niya ang hierarchy ng militar mula sa isang hindi kilalang sundalo hanggang sa isang commander. Sa huli, ginamit niya ang Blade of Justice para pugutan ng ulo ang salarin 10 taon na ang nakararaan para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Gayunpaman, bigla niyang nalaman na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nabubuhay sa lahat ng oras na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1283. Nakaramdam agad ng ginhawa si James. Tumingin ang Blythe King kay James at nagtanong, ano ang nangyayari, James? Bakit walang laman ang mga libingan? Mahabang kwento.
Ito ay medyo komplikado. Hindi ko naisip ang sarili ko. Lolo ko lang ang nakakaalam ng buong kwento. Gayunpaman, palagi siyang mailap. Ilang beses ko lang siyang nakita at wala akong pagkakataong tanungin siya tungkol sa mga bagay na ito. Congratulations! Ngumiti ang Blythe King. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni James. Nakahinga rin ng maluwag si Thea. Hinawakan niya ang kamay ni James at sinabing, "Honey, your family is still alive." Matapos ang lahat ay malutas, ang aming pamilya ay maaaring magsama-sama muli. Hindi ko pa nakikilala ang papa mo, kaya hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Madali ba siyang pakisamahan? Pati nanay mo. Hindi ko pa nakikita ang aking ina. Malungkot ang ekspresyon ni James. Ang kanyang ina ay hindi bahagi ng kanyang mga alaala. Hindi niya maalala at hindi niya narinig na binanggit siya ng kanyang pamilya. "I'm sorry." Agad na humingi ng tawad si Thea. Ngumiti si James at sinabing, "Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tara na, dapat tayong bumalik." "Okay." Tumango si Thea. "Blythe King, kailangan kitang troublemayan para pabalaykan kami sa villa ng mga kalahan." "Sige, on the way na ang transportasyon." Ngumiti ang Blythe King. Umalis sa sementeryo ang grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, isang matanda at batang figure ang lumabas sa pinagtataguan. Ang matandang figure ay isang matandang lalaki na nakasuot ng suit at may hawak na tungkod. Ang batang figure ay isang dalagang nakasuot ng winter coat at sombrero, ang mukha lamang ang nakalabas. Medyo malamig ang panahon, at namumula ang mukha niya. "Lolo, mukhang nalaman na ni Mr. Kayden ang lahat. Kung hindi siya pupunta dito para maghukay ng mga libingan," sabi ng dalaga. "Oo." Bahagyang tumango ang matanda. "Ang daming nangyari sa Mount Thunder Conference. Siguradong nakilala ni James si Thomas at natutunan ang maraming bagay. Ano ang susunod? Bumalik kami at hintayin ang susunod na utos ni Thomas." Tumalikod ang matanda at batang mga figure at umalis. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Newton at Serena. Palagi silang nasa tabi ni Thomas nitong mga taon. Si James lang ang dahilan kung bakit sila lumabas sa Kensington kalahating taon na ang nakalipas. Marami silang alam pero inilihim kay James. Nagpanggap silang dalawa na ordinaryong tao at nanatili sa tabi ni James. Pagkaalis ni na James at Thea sa sementeryo ng mga Kayden, nagtungo sila sa villa ng mga kalahan. Halos alas 6 na ng gabi nang dumating sila. Bagamat bandang alas 6 pa lang, unti-unting dumidilim ang langit. Sa pasukan ng villa ng mga kalahan, ang Blythe King ay personal na bumaba ng kotse upang makita si James. "James, uminom tayo ng kaunti kapag may pagkakataon." Sagot ni James, "Marami na akong naging problema sa iyo. Kung may pagkakataon, iinom tayo hanggang sa pareho tayong lasing. Magkaibigan tayo. Putulin ang mga formalidad." "Sige, babalik muna ako," sabi ng Blythe King at sumakay sa kotse. Tumayo si James sa gate ng villa at pinanood ang pag-alis ng Blythe King. Pagkaalis niya, sinabi ni James, "Tara na sa loob." "Okay." Tumango si Thea at pinindot ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si David ang dumating para kunin ang pinto. Nakita ni David sina James at Thea sa labas ng gate, at mabilis niyang pinindot ang remote control sa kamay niya sa sobrang tuwa. Bumukas ang gate, at pumasok ang dalawa sa villa. "Thea, James, nakabalik ka na rin sa wakas. Handa na ang hapunan. Kanina pa namin hinihintay ang pag-uwi ninyong dalawa. Bilisan mo, pumasok ka sa loob." Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa labas ng villa. Binati sila nina Lex, Howard, Benjamin, Gladys, Tommy, Megan, at ilang iba pang miyembro ng pamilya. Ang mga taong ito ay tumingin kay James ng madamdamin. "James, bumalik ka. Dali, pumasok ka sa loob. James, hinihintay namin ang iyong pagbisita." Ang mga kalahan ay napakasigla at patuloy na pinapasok si James sa bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1284. Ibang-iba na ngayon ang ugali ng mga kalahan kumpara noong ikinasal si James sa pamilya. Ngayon, tinuring nila siyang parang Diyos. Marami sa mga kalahan ang lumapit para batiin siya. Tumango si James bilang pagsang-ayon ngunit hindi na nagsalita pa. Hinawakan siya ni Thea sa braso at pumasok sa villa.
Sa loob ng sala, ilang malalaking mesa ang nakaayos. Tinadyakan ni Lex ang kanyang tungkod at nagutos, bilisan mo at ilabas mo ang alak na inimbak ko sa loob ng 30 taon. Ngayon, lahat ay maglalasing. Medyo pagod ako at hindi na ako sasali sa hapunan. Tumingin si James kay Lex at tumungo sa kwarto pagkatapos magsalita. Nagulat ang mga kalahan. Nang umakyat si James sa itaas ay nanambalik ang lahat. Lumapit si Gladys at hinayla si Thea. Tinanong, anong nangyayari, Thea? Mukhang hindi masyadong masaya si James. Baka pagod na siya. Marami siyang dapat ayusin sa mga araw na ito at ilang araw na siyang walang tulog. Sige na, kumain ka na. Pupunta ako at susuriin ko siya. Umakyat si Thea pagkatapos ni James. Nagpalitan ng mga nalilitong sulyap ang mga kalahan. Ilang oras silang naghanda para salubungin si James, ngunit umakyat na lang siya nang hindi man lang kumakain. Pumasok si Thea sa kwarto sa itaas at nakita si James na naninigarilyo sa balcony. Ibinaba niya ang malevolent sword at naglakad. Yamakap siya sa bewang ni James mula sa likod at isinandal ang ulo sa likod nito. Honey, kung ayaw mong manirahan sa mga kalahan, maaari tayong bumili ng bahay at lumipat. Naintindihan naman ni Thea ang iniisip ni James. Sinaktan ng mga kalahan ang kanyang damdamin at minamaltrato siya noong nakaraan. Pagod lang ako. Hindi naman sa ayaw ko silang makita, mahinang sabi ni James. Alam ko. Niyakap ng mahigpit ni Thea si James. Nilinggan niya ito, nagtiptoed, at hinalikan ang mga labi. Si Thea ay madamdamin at nagkusa. Habang naghahalikan, tinungo nila ang banyo. Sabay pa silang naligo. Habang naliligo ay kumapit si Thea kay James. Buong gabing hindi kumain si James at nanatili sa kwarto kasama si Thea. Si Thea ang nagkusa at napaka-wild. Kaya, nasisiyahan si James. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa at nakatulog. Sa kalaliman ng gabi, 3 lalaki ang lumitaw sa labas ng villa ni Cynthia sa Kensington. Finn, ito ang palasyo ni Cynthia. May mapagkakatiwalaang balita na pumunta si James dito noong hapon pero umalis kasama si Thea. Sino ang nasa villa ngayon? Maraming tao. Sina Cynthia, Quincy, Tiara, Scarlett, at isang matandang lalaki. Sino ang matandang lalaki? Hindi ako sigurado. Ibinalik siya ni James mula sa kapital. 3 tao ang nagtago sa likod ng isang malaking tatlo at nakipag-usap sa mga tahimik na tono. Ang tatlo ay ang 3 Wanderers. Ang layunin nila ay makuha ang mga tao sa paligid ni James at gamitin sila para ay blackmail sina James at Thomas para sa core ng Spirit Turtle. Kailan tayo kikilos, Finn? Nag-isip sandali si Finn at sinabing, hindi tayo dapat magmadali. Maghintay tayo ng kaunti. Naghintay sila ng 2 oras. Hindi nagtagal, sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa villa. Tara na, utos ni Finn. Sabay-sabay na kumilos ang tatlo at tumalon sa tatlo. Ilang saglit pa ay lumitaw na sila sa balcony sa ikalawang palapag ng villa. Tahimik nilang binuksan ang pinto. Kakaligo lang ni Quincy sa loob ng isa sa mga kwarto ng villa at nagpalit ng isang set ng pulang pajama. Nakahiga siya sa kama, nagbabasa ng libro. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaramdam siya ng antok. Pinatay niya ang ilaw at naghanda na sa pagtulog. Pagkapatay pa lang ng ilaw niya ay may narinig siyang yabag. Sino nandyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1285. Mabilis na bumangon si Quincy sa kama at nagtungo upang buksan ang mga ilaw. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw, ang kanyang acupoints ay nagsuot ng selyadong, at hindi siya makagalaw. Sa kabila ng pagbukas ng mga ilaw, wala siyang makitang sinuman. Finn, hindi naman masama ang babaeng ito. Siya ang unang girlfriend ni James at parang isa sa mga manliligaw ni James. Medyo maganda ang relasyon ng dalawa. Walang makita si Quincy ngunit may narinig siyang boses sa loob ng silid. Sino ka, at ano ang gusto mo? Malamig na tanong niya. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Nagdilim ang kanyang paningin, at inilagay siya sa isang sako. Nahuli ng 3 wanderer si Quincy at nagpapatuloy sa kanilang plano. Inagaw nila sina Quincy, Cynthia, Tiara, at Scarlett, na kagagaling lang sa trabaho. Ang tatlo ay pang-4 na ranggo ng mga Grandmaster, kaya madali nilang kidnapin ang mga babae. Sa kasamaang palad, ang true energy ni Callan ay nawala,
at siya ay isang ordinaryong matandang lalaki lamang. Kaya, hindi niya maramdaman ang mga nanghihimasok at hindi niya alam na ang kanyang mga bagong tanggap na apprentice ay kinidnap. Matapos agawin ng tatlo si Quincy at ang iba pa, mabilis silang umalis sa villa. Tumungo sila sa tinutuluyan ni Newton. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Quincy at ang iba pang mga babae ang kanilang target kundi pati na rin ang apo ni Newton na si Serena. Ang trio ay nasa loob ng maraming taon at alam na si Newton ay hindi isang taong dapat guluhin. Sa makatuwid, hindi sila gagawa ng anumang aksyon laban kay Newton. Finn, ito ang tirahan ni Newton sa loob ng maraming taon. Nakatira si Serena sa silid sa kaliwa sa ikalawang palapag. Maaaring isang malakas na martial artist si Newton, kaya't kailangan nating sunggaban si Serena ng mabilis hanggat maaari. Kung hindi, kung napagtanto niya ang aming panghihimasok, maaaring hindi kami makaalis. Sige, tumanggo si Finn bago kumuha ng espesyal na anesthetic gas. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, ang gas na ito ay maaaring magpatulog kahit na ang ikapitong ranggo na Grandmaster. Ngumiti siya ng masama. Tahimik na natulog si James magdamag. Isa iyon sa pinaka nakaka-relax na tulog niya kanina. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Pagkagising, nadatnan niyang nakayakap si Thea at mahigpit na nakapulupot sa kanya ang mga braso nito. Nakaramdam siya ng init sa buong katawan. Sinubukan ni James na gumalaw ng maingat ngunit hindi sinasadyang nagising si Thea. Honey, gising ka na. Binawi ni Thea ang kanyang mga kamay at kinusot ang kanyang mga mata. Tumalikod si James at bumangon, maaga pa. Maaari ka pang matulog saglit. Okay, inaantok pa talaga si Thea. Lumingon siya, pumikit, at nagpatuloy sa pagtulog. Sa loob ng 1 minuto o higit pa, siya ay nakatulog muli. Nilaibat ni James ang paligid ng kwarto. Ang kanilang mga damit ay nasa sahig. Ngumiti si James, pinulot ang kanyang mga damit, at isinuot. Pagkatapos, pumunta siya sa balkonahe at nagsindi ng sigarilyo. Pagkatapos niyang manigarilyo, bumalik siya sa kwarto. Parang troso natutulog si Thea. Napatingin siya sa malevolent sword sa mesa. Ang espada ay itim at hiyubog na may dulo na parang kawit. Talaga bang kahabag-habag ang espadang ito? Bulong ni James. Kaagad, inabot niya at sinubukang kunin ang malevolent sword. Ang espada ay mabigat. Ilang puwersa ang ginawa ni James ngunit hindi niya ito nakuha. Ganito ba kabigat? Bahagyang nagulat si James. Bagamat hindi niya magagamit ang kanyang true energy, malakas pa rin siya sa katawan at madaling makaipon ng 50 kilo, gayunpaman, hindi niya nagawang kunin ang espada. Hindi siya makapaniwalang napakabigat nito. Paano nadala ni Thea ang napakabigat na espada nang hindi ginagamit ang kanyang true energy? Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, bahagyang pinasigla niya ang kanyang true energy. Isang bakas ng true energy ang naglakbay sa kanyang mga meridian. Arg! Namula ang mukha ni James sa sakit. Mabilis niyang inalis ang true energy, at ang sakit ay nabawasan ng husto. Sa isang iglap pa lang ay pawis na siya at inabot ang pawis sa noo. Masyadong marupok ang katawan ko ngayon. Hindi ko kaya kahit kaunting true energy. Hindi ko alam kung gagaling ako pagkatapos ng bagong taon. Huminga ng malalim si James. Upang harapin ang mga kaguluhang darating, kailangan niyang mabilis na makabangon at bumalik sa kabisera. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1286. Habang nag-aalala si James sa kanyang pisikal na kondisyon, biglang tumunog ang kanyang telepono, naputol ang kanyang pag-iisip. Sino ang tumatawag ng madaling araw? Bulong niya. Pagkatapos, pumunta siya sa kama at kinuha ang phone niya sa side table. Ang tumatawag ay si Callan. Kinuha niya ang telepono at tinanong, anong problema? May problema. Mula sa kabilang dulo ng tawag, isang nag-aalalang boses ang narinig. Agad na nag-alala si James at nagtanong, ano ang nangyari? Wala na sila. Sino ang nawawala? Wala na silang lahat. Halika. Nag-aalala si James. Ibinaba niya ang telepono, tumalikod, at aalis na sana. Anong problema, honey? Nagulat si Thea sa ingay at nagising. Umupo siya sa kama, ginamit ang kumot para matakpan ang kanyang katawan at tanging ulo lang ang inilalantad niya. Magulo ang kanyang buhok, at may ilang hiki sa kanyang leeg. Hindi pa siya tuluyang nagigising at tulala pa rin.
Tumawag si Callan na may nangyari. Ang mga babae ay nawala. Hiniling niya sa akin na tumungo. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, kaya pupunta ako at titingnan muna. Ano? Bulalas ni Thea. Nawala agad ang kanyang pagka-grogginess. Mabilis siyang bumangon sa kama, dinampot ang kanyang mga damit, at nagsimulang magbihis, na nagsasabing, pupunta ako para tingnan ka. Okay, tumango si James. Pagkatapos magbihis ni Thea, dali-dali siyang naghilamos ng mukha, nagsuklay ng buhok, at umalis kasama ang malevolent. Espada, honey, tara na, bakit hindi ka gumagalaw? Lumabas ng pinto si Thea at hindi napigil ang mapasigaw matapos makita si James na nakatayo pa rin sa pwesto. Thea, mabigat ang espadang iyon. Paano mo ito dinadala ng walang true energy? Nagdududang tanong ni James. Noong una, partikular na sinubukan ni James na kunin ang malevolent sword, ngunit hindi niya ito may angat nang hindi gumagamit ng true energy. Ah, mabigat ba? Mukhang nagulat si Thea at sumagot, hindi naman ganoon kabigat. Habang nagsasalita siya, ilang beses niyang iwinagayway ang espada at sinabing, ito ay magaan na parang balahibo. Tumingin si James sa kanya. Siya ay mukhang hindi isang mabigat na espada kundi isang kahoy na patpat. Ang lakas ba ni Thea ay bumuti ng husto. Naguguluhan si James. Ibigay mo sa akin. Subukan ko. Dito ka na. Inabot ni Thea ang malevolent sword. Maingat na kinuha ito ni James. Bang! Sa sandaling hinawakan niya ang malevolent sword, nakaramdam ito ng hirap, at hindi niya ito mahawakan ng mahigpit. Ang malevolent sword ay nahulog sa lupa at nagkalat. Agad na nabulok ang sahig. Tumingin si James sa bumagsak na sahig at sinabing, iyan ay hindi bababa sa 150 kilo. Natigilan si Thea. Hindi niya naramdaman ang bigat ng malevolent sword. Muli itong kinuha ni Thea at sinabing, magaan sa pakiramdam ko. Kalimutan mo na. Huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Mamaya na natin matimbang. Hindi na nagtanong pa si James. Pinapante siya ni Callan dahil may problema at nawawala ang mga babae. Nag-aalala si James sa kanilang kaligtasan. Tara na. Naunang lumabas ng kwarto si James. Sumunod naman si Thea sa likod niya. 8:00 na ng umaga, at maraming miyembro ng pamilya ang nagising. Pagdating na pagkababa nila, tumayo si David at binati ito ng isang matingkad na ngiti, James, Thea. Thea, James, gising na kayong dalawa. Ngumiti din ng husto si Gladys na para bang si James ay isang uri ng kayamanan. Oo, bahagyang tumango si James bilang tugon sa kanila. David, pahiram ng susi ng kotse mo. Inilahad ni Thea ang kamay niya. Okay, ibinigay ni David ang mga susi nang hindi nagtatanong. Kinuha ito ni Thea. Hinayla si James, at tumalikod na para umalis ng villa. Saan ka pupunta, Thea? Sigaw ni David. Palabas para ayusin ang ilang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1287. Habang nag-uusap ay naglakad na sila palabas ng villa. Nagtungo ang dalawa sa garahe at dirdiretsong nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Cynthia. Maya-maya, sumulpat na sila sa labas ng villa ni Cynthia. Nakaupo si Callan sa sofa sa sala. Pumasok si James sa bahay at nagtanong, ano ang nangyari? Mataimtim na sinabi ni Callan, pagbangon ko sa umaga, gusto kong tawagan sila para mag-practice. Gayunpaman, ako. Matagal na kumatok sa pinto ng lahat, ngunit walang sumasagot. Napagtanto kong may mali at pumasok ako sa mga silid, ngunit lahat sila ay walang laman. Wala na silang lahat. Natigilan si James. Tumango si Callan at sinabing, Ma'am. Si Cynthia, Quincy, Tiara, at Scarlett, na bumalik sa gabi, ay wala na. Sinuri ko ang mga silid at nakita ko ang mga bakas ng mga nanghihimasok kagabi. Pumunta tayo sa itaas at tingnan. Tumalikod na si James at umakyat sa hagdan. Nakasunod sa likod niya sina Callan at Thea. Nauna si James sa kwarto ni Quincy. Bukas ang pinto ng balkonahe, at bukas ang mga ilaw sa loob. May libro din sa mesa. Sabi ni Callan, sa normal na mga pangyayari, isasara ng isa ang pinto ng balkonahe bago matulog. Gayunpaman, halatang may nakapunta rito dahil bukas pa rin ito. Sino ang nakakuha sa kanila? Naguguluhan si Thea. Kalmadong pumunta si James sa iba pang mga silid at maingat na siniyasat ang mga ito.
Ang ilan ay palihim na pumasok sa villa. Bumalik siya sa unang palapag at umupo sa sofa. Naglabas siya ng sigarilyo, sinindihan niya ito, at napuno ng usok ang bahay. Habang naninigarilyo, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Umupo si Thea sa tabi niya. Alam niya na kapag naninigarilyo si James, kadalasan ay iniisip niya ang mga bagay-bagay. Anong nangyari? Paano mawawala ang ilang matatanda sa magdamag? May pagdududa si James sa kanyang puso. Hindi niya naiwasang itoon ang tingin kay Callan. Sa sandaling iyon, nagdududa siya kay Callan. Anong mali? Sa tingin mo ba nagawa ko? Ang bait ni Callan at nababasa niya ang iniisip ni James mula sa kanyang ekspresyon. Medyo. Hindi rin itinago ni James ang kanyang hinala. Bahagya siyang nagdududa kay Callan. Kahit na sila ay nagkakasundo sa panahong ito at naramdaman niyang hindi nagplano si Callan, hindi niya matiyak kung tutuusin ang supreme leader ng GUSEC. May sapat na dahilan para pagdudahan siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni James. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang unknown number iyon. Kalmadong sinagot ni James ang telepono. Isang bahagyang paos at malalim na boses ang tumunog sa telepono, James. Sino ito? Tanong ni James. Hindi mahalaga kung sino ako. Kung gusto mong mabuhay ang iyong mga babae at ang apo ng tagapag-alaga ng Cadence, si Serena, makipag-ugnayan sa lolo mo at sabihin sa kanya na ihanda ang ubod ng Spirit Turtle at hintayin ang susunod kong utos. Beep, beep. Nang matapos magsalita ang kabilang partido ay ibinaba na niya ang telepono. Sinubukan ni James na tumawag ulit. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Tinanong ni Callan, sino iyon? Sagot ni James, gusto nila ang core ng Spirit Turtle. Hindi nila alam na mayroon ako, kaya sinusubukan nilang kontaken ang aking lolo. Gusto nilang kontaken ko siya at ipaalam. Si Quincy at ang iba pa ay inagaw ng tumatawag na ito. Kalmadong nanatiling nakaupo si Thea. Taos-puso siyang umaasa na mawawala na lang si Quincy at ang iba pa. Wala nang ibang alalahanin si James kung wala na sila. Tapos, siya lang ang iisipin niya. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipaalam kay James ang kanyang iniisip. Kung hindi, iisipin siya ni James bilang isang makasariling babae. Honey, sino ang nakahuli kay Quincy at sa iba pa? Umiling si James at sinabing, hindi ko alam, pero tiyak na tatawag sila pabalik. Alam ng mga taong ito ang tungkol sa Spirit Turtle, kaya dapat martial artist sila. Hindi ako sigurado sa lakas nila, pero hindi ko magagamit ang true energy ko ngayon at wala akong martial artist sa tabi ko. Kailangan kong humingi ng suporta sa iba. Ma'am, tumanggaw si Callan at sinabing, dahil hinahabol nila ang core ng Spirit Turtle, malamang na mga martial artist sila. Dapat ay medyo malakas din sila, kaya dapat tayong humingi ng suporta. Sinabi ni James, kailangan nating magtungo sa Mount Thundersec para hanapin ang kanilang pinuno, si Jackson. Sa mga taong kilala ni James, ang tanging makakatulong sa kanya ay ang pinuno ng Mount Thundersec. Ang iba naman, hindi niya mapagkakatiwalaan. Honey, pupunta ako. Sinabi ni Thea, susugod ako kaagad sa Mount Thundersec at ipaalam sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Manatili ka rito at ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanila. Ikaw, nag-aalalang tumingin si James kay Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1288, iminungkahi ni Thea na maglakbay sa Mount Thundersec para hanapin si Jackson. Nag-alala si James dahil medyo espesyal ang sitwasyon ngayon ni Thea. Mayroon siyang dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan at hindi maaaring magkaroon ng anumang mood swings. Dagdag pa, hindi niya magagamit ang kanyang true energy at kahit nadala niya ang malevolent sword. Gayunpaman, ang Mount Thundersec ay palaging nanatiling nakatago sa mundo. Wala sa mga miyembro ng sekta ang gumamit ng telepono. Kahit na may mga telepono sila, walang signal kung saan matatagpuan ang Mount Thundersec. Hindi rin matawagan ni James si Jackson para hilingin na sumugod siya para tumulong. Ngumiti si Thea at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi ka makakaalis ngayon, at available lang ako para patakbuhin ang gawain para sa iyo. Nag-isip sandali si James at sinabing, sige.
Makikipag-ugnayan ako sa Blythe King para maghanda ng military plane para i-escort ka sa Mount Thundersect. Hindi maaantala ang bagay na ito, kaya lalabas ako kaagad. Walang masyadong sinabi si Thea. Kinuha niya ang malevolent sword at tumalikod para umalis. Gusto niyang bumalik sa Mount Thundersect para tulungan si James na makahanap ng katulong at, higit sa lahat, pag-aralan ang snow technique na naitala sa snow cavern. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng tukso sa mga pamamaraan ng martial art na iniwan ng Malevolent King. Habang siya ay nasa snow cavern ilang araw na ang nakakaraan, kailangan niyang pilitin na pigilan ang kanyang pagnanasa dahil naroroon si Thomas. Ngayong kailangang hanapin ni James si Jackson, agad niyang ginawa ang gawain. Ang demonic sword art ay isang teknik na nilikha ng Malevolent King habang siya ay bahagyang galit dahil sa pagdurusa ng energy deviation. Natutunan niya ang Ataraxia, na inutusan siya ni Thomas na pag-aralan, upang sugpuin ang dugo ng hayop sa kanyang katawan. Tungkol naman sa demonic sword art, hindi ito itinuro ni Thomas sa kanya, at hindi rin niya ito matututunan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang muling bisitahin ang snow cavern. Pagkalabas ng villa ni Cynthia, kinuha ni Thea ang phone niya at tinawagan ang mga kalahan. Mom, hindi ako uuwi para sa hapunan ngayon. Ha? Thea, Magna New Year na, at reunion dinner namin. May importante bang dumating? Oo, may nangyari, at kailangan kong harapin ito. Iyon lang, binababa ko na. Matapos ang tawag, sumugod si Thea sa rehiyon ng militar. Samantala, tinawagan ni James ang Blythe King at hiniling sa kanya na maghanda ng isang pribadong eroplano at i-escort si Thea sa Mount Thundersect. Pagkapasa ng order ay ibinaba na niya ang telepono. Umupo si Callan sa isang tabi at sinabing, malapit nang kumawala ang kaguluhan sa sinaunang martial world. Ma'am, bahagyang tumango si James. Nagkagulo na ang sinaunang martial world mula nang mapatay ang Spirit Turtle at lumitaw ang 8 basag na core. Maaaring makaapekto ito sa kapayapaan ng labas ng mundo. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ni James, hindi ako sigurado kung sino ang nakakuha ng iba pang mga core. Nag-isip sandali si Callan at sinabing, nabasag ang core sa 8 piraso. Nakakuha ako ng isa, at si Simon mula sa Mount Thundersect ay nakakuha din ng isa. Sa tingin ko ay nakakuha din ng tig-isa sina Yakov at Zavili. Dapat ay nakakuha din si Bennett ng isang piraso. Habang kumukuha ng core, nakakita ako ng 5 tao na matagumpay na nakakuha ng isang piraso. Yung 3 naman, hindi ko alam. Tanong ni James, sino sa palagay mo ang maaaring kumuha ng kanilang mga kamay sa natitirang 3? Nag-isip sandali si Callan at sumagot, Winston Blythe, Sky, Master Maha, Tanner Davis, o Luke Jan. Ang natitirang 3 ay dapat kasama ng mga taong ito. Sa matinding labanan laban sa Spirit Turtle, naobserbahan ni Callan ang mga taong umatake sa Spirit Turtle. Karamihan sa kanila ay mga kilalang powerhouse na pang-8 ranggo na mga Grandmaster. Tulad ng para sa mga Grandmaster sa ika-7 ranggo o sa mga nasa tuktok ng ika-7 ranggo, magiging mahirap para sa kanila na mang-agaw ng isang core. Marahil ay nakuha ni Luke Jan ang kanyang mga kamay sa isang core. Ang kanyang lakas ay napanatili ng husto sa panahon ng labanan, kaya madali para sa kanya na makaagaw ng isa. Iniiwasan ni Callan si Luke Jan at hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Kaya, hindi niya nakita kung nakakuha siya ng core. Gayunpaman, sa paghusga sa lakas ni Luke Jan at ng kanyang mga subordinate, malaki ang posibilidad na nakakuha sila ng core. Inilabas ni James ang ubod na daladala niya. Tiningnan niya ito nang may pag-aalinlangan at nagtanong, ang bilog na piraso ng karne na ito ay maaaring magpalakas ng isang tao. Tumanggaw si Callan at paalala, totoo talaga. Mas huwag mo muna itong kunin ngayon. Ang iyong mga meridian ay masyadong marupok at parang mga bagong regulated na meridian. Magiging mahirap para sa kanila na i-channel ang iyong true energy, at hindi nila kayanin ang agresibong enerhiya mula sa core. Ma'am, tumanggaw si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1289. Hindi mapinaw ni James ang core ng Spirit Turtle ngayon. Wala siyang planong pinuhin ito ngayon, gayunpaman. Nagplano siyang gumawa ng mga plano pagkatapos ng ganap na paggaling mula sa kanyang mga pinsala at ibalik ang kanyang true energy. Matiyagang naghintay si James sa villa ni Cynthia.
Naniniwala siyang tatawag muli ang taong dumukot kay Quincy at ang iba pa. Habang naghihintay, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Gamit ang mga pribilehiyo sa kanyang kamay, tinawagan niya ang mga awtoridad ng surveillance ng distrito ng Villa, ngunit walang nakuhanan ng kamera. Tanging ang surveillance sa labas ng Villa ang nakakuha ng isang itim na sasakyan. Agad na tinawagan ni James ang Blythe King at hiniling sa kanya na subaybayan ang kinaroroonan ng kotse kasama ang lahat ng kanyang koneksyon. Sa isang kisap mata, tanghali na. Tumawag ulit ang Blythe King. James, na-check ko na ang impormasyon ng sasakyan. Pagkaalis nito sa kinaroroonan ni Cynthia ay tinungo nito ang isa pang Villa. Nagtagal pa ito ng halos kalahating oras bago umalis. Pagkatapos, umalis ito sa Kensington. Hindi ko matukoy ang kasalukuyang lokasyon nito. Saang distrito ito nagpunta? Hope Villa District. Nakikita ko, okay. Nabanggit ng kabilang partido na nahuli rin nila si Serena. Dapat ay nagtungo sila sa Hope Villa District para kidnapin siya. Tumayo siya at sinabing, Callan, lalabas ako para hanapin si Newton. Mahina ka ngayon, kaya dapat manatili ka. Bahay at hindi gumagalaw. Tumayo si Callan at nakangiting sinabi, hindi pa ako ganoon kainutil, sasama ako sayo. Nag-isip sandali si James at sinabing, okay. Pagkatapos, umalis sila sa Villa at tumungo sa Hope Villa District. Hindi nagtagal, natagpuan nila si Newton. Nang magising si Newton, wala na si Serena. Wala siyang hinala at naisip na lumabas na siya. Mr. Kayden. Nagulat si Newton nang makita si James pagkatapos buksan ang pinto. Mabilis niya itong binati at pinapasok sa loob. Bilisan mo, punta ka at maupo ka sa loob. Pumasok si James sa Villa at umupo sa sofa ng sala. Mr. Kayden, anong klaseng tsaa ang gusto mo? Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Mr. Queen, alam mo bang kinidnap si Serena? Ano? Nagulat si Newton. Tanong niya, inagaw. Anong nangyari? Paliwanag ni James, may tumawag sa akin noong umaga na sinasabing kinidnap nila si Serena. Hiniling nila sa akin na ipaalam kay Lolo. Gusto nila ang core ng Spirit Turtle bilang kapalit ng kanyang buhay. Naging solemn na ang ekspresyon ni Newton. Dahan-dahan siyang umupo. Sabi ni James, Mr. Queen, sinusundan mo ang aking lolo sa lahat ng mga taon, tama. Magkano ang alam mo tungkol sa nangyari 30 taon na ang nakalipas? Tumanggaw si Newton at sinabing, tama. Sinundan ko si Mr. Thomas nitong mga taon at nagmadaling bumalik sa Kensington dahil nagpakita ka rito. Tungkol sa pagsubok 30 taon na ang nakalipas. Bahagyang nag-alinlangan si Newton. Hindi siya sigurado kung sasabihin niya kay James ang totoo. Sabi ni James, noong nasa capital ako, nabangga ko si Sir Lorenzo, ang ama ng lolo ko. Naputol ang magkabilang paa niya. Sinabi sa akin ni Maxine na naputulan daw si Sir Lorenzo dahil inatake siya ng lolo ko. Bukod pa rito, pinatay din ng aking lolo ang ilang miyembro ng pamilya ng mga Kayden. Gayunpaman, ayon sa tono ni Lolo, napilitan siyang gawin iyon. Ang balitang nakuha noon ni James ay tinambangan ang kanyang lolo habang nagsasanay. Itinanggi ni Tobias ang kwento ng pananambang at sinabing may energy deviation ang kanyang lolo, na humantong sa isang masaker sa pamilya. Noong panahong iyon, hindi naniniwala si James kay Tobias. Gayunpaman, ngayon ay tila nagsasabi ng totoo si Tobias. Hindi nagkaroon ng energy deviation ang kanyang lolo dahil tinambangan siya. Sino si Zyla? Tinitigan ni James si Newton at hinintay itong sumagot sa mga tanong niya, kinidnap. Ano? Nagulat si Newton. Tanong niya, inagaw. Anong nangyari? Paliwanag ni James, may tumawag sa akin noong umaga na sinasabing kinidnap nila si Serena. Hiniling nila sa akin na ipaalam kay Lolo. Gusto nila ang core ng Spirit Turtle bilang kapalit ng kanyang buhay. Naging solemn na ang ekspresyon ni Newton. Dahan-dahan siyang umupo. Sabi ni James, Mr. Queen, sinusundan mo ang aking lolo sa lahat ng mga taon, tama. Magkano ang alam mo tungkol sa nangyari 30 taon na ang nakalipas? Tumanggaw si Newton at sinabing, tama. Sinundan ko si Mr. Thomas nitong mga taon at nagmadaling bumalik sa Kensington dahil nagpakita ka rito. Tungkol sa pagsubok 30 taon na ang nakalipas.
Bahagyang nag-alinlangan si Newton. Hindi siya sigurado kung sasabihin niya kay James ang totoo. Sabi ni James, noong nasa capital ako, nabangga ko si Sir Lorenzo, ang ama ng lolo ko. Naputol ang magkabilang paa niya. Sinabi sa akin ni Maxine na naputulan daw si Sir Lorenzo dahil inatake siya ng lolo ko. Bukod pa rito, pinatay din ng aking lolo ang ilang miyembro ng pamilya ng mga Kaydan. Gayunpaman, ayon sa tono ni lolo, napilitan siyang gawin iyon. Ang balitang nakuha noon ni James ay tinambangan ang kanyang lolo habang nagsasanay. Itinanggi ni Tobias ang kwento ng pananambang at sinabing may energy deviation ang kanyang lolo, na humantong sa isang masaker sa pamilya. Noong panahong iyon, hindi naniniwala si James kay Tobias. Gayunpaman, ngayon ay tila nagsasabi ng totoo si Tobias. Hindi nagkaroon ng energy deviation ang kanyang lolo dahil tinambangan siya. Sino si Zyla? Tinitigan ni James si Newton at hinintay itong sumagot sa mga tanong niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1290. Malabong maalala ni James. Noong siya ay nasa mansyon ng mga Kaydan sa kabisera, nabanggit ng kanyang lolo si Zyla. May sinabi siya kung paanong hindi siya dapat tinakat ni Zyla. Kung ano ang eksaktong nangyari, hindi alam ni James. Natahimik si Newton. Maya-maya, sumagot siya, hintayin natin na siya mismo ang magkwento sa iyo. Hindi ako ang lugar para sabihin sa iyo. Huminga ng malalim si James. Base sa tono ni Newton, parang alam na niya ang nangyari 30 years ago. Gayunpaman, dahil ayaw niyang pag-usapan ito, hindi ito pinilit ni James. Kilala mo ba kung sino ang kumidnap kay Serena? Tanong ni James. Umiling si Newton at sinabing, ayoko. Mahimbing ang tulog ko kagabi, at pagkagising ko, tanghali na. Hindi ko nakita si Serena sa paligid at naisip kong lumabas na siya, kaya hindi ko na inisip iyon. Kung hindi ka pumunta para ipaalam sa akin, hindi ko malalaman na kinidnap siya. Hindi na nagtanong pa si James dahil hindi gaanong alam ni Newton ang tungkol dito. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng matyaga. Siguradong tatawag ulit ang taong dumukot kina Quincy, Serena, at iba pa. After 1 hour, nagring ulit ang phone ni James. Na-notify na niya ang Blythe King na i-trace ang kanyang telepono at subaybayan ang lahat ng numerong tumawag sa kanya. Kalmadong sinagot ni James ang telepono. Isang paus na boses ang tumunog sa telepono. James, na-notify mo na ba si Thomas? Sagot ni James, hindi na iyon kakailanganin. Kung ubod ng spirit turtle ang gusto mo, maibibigay ko ito sa iyo. Mayroon akong kasama. Ngunit maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng core kung ang mga babae ay mawalan ng kahit isang hibla ng buhok. Ang nasa telepono ay ang panganay sa tatlo, si Finn. Nahulaan na lang niya na may core si Thomas ngunit hindi siya makahanap ng paraan para makontak si Thomas. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng pyesa si James. Tuwang-tuwang sagot niya, don't worry. Ang gusto ko lang ay ang core. Hindi ko sila sasaktan. Tanong ni James, saan natin gagawin ang transaksyon? Pagpasensyahan mo na at hintayin mo akong makontak muli. Binaba ni Finn ang telepono. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, tinawagan ng Blythe King si James at sinabing, James, gumagamit ng internet number ang kabilang partido, at nakatago ang IP address. Hindi ko masubaybayan ang kanilang partikular na lokasyon. Sige, binaba ni James ang tawag. Tanong ni Newton, Mr. Kaydan, kamusta na? Ano ang sitwasyon? Inilabas ni James ang core at tiningnan ito. Pagkatapos, sabi niya, sila ang humahabol sa ubod ng spirit turtle. Kailangan ko itong gamitin para ipagpalit sa kanila. Sumimangot si Callan at sinabing, ipagpapalit mo ang ubod para mailigtas ang buhay nila ng ganon-ganon lang. Hindi tama iyon. Dapat nating i-drag ito ng ilang oras at maghintay hanggang magpadala si Thea ng tulong. Pagkatapos, makakagawa tayo ng detalyadong plano. Sabi ni James, kung tatawag sila ulit at hindi pa nakahingi ng tulong si Thea, wala na akong magagawa kundi makipagkita sa kanila. Tinitigan din ni Newton ang ubod ng spirit turtle sa kamay ni James. Hanggang sa, bagamat hindi siya dumalo sa Mount Thunder Conference, alam niya ang nangyari at hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito si James. Sasama ako sa iyo, Mr. Kaydan. Tumingin si James kay Newton at sinabing, Mr. Queen,
Dapat martial artist ka rin. Anong rank mo? Ngumiti si Newton at sinabing, martial artist talaga ako. Gayunpaman, hindi ako mataas ang ranggo, bahagya lang ako. Pumasok sa ika-4 na ranggo. Ang isang pang-4 na ranggo na Grandmaster ay itinuturing na medyo malakas. Tumango si James at sinabing, kung gayon, kailangan kitang guluhin para sumama sa akin kapag hindi nakabalik si Thea sa oras. Tanong ni Callan, seryoso ka bang ipagpapalit sa kanila ang core? Ang core na ito ay maaaring lubos na magpapataas ng iyong lakas at magbibigay daan sa iyong umakyat sa ika-8 ranggo. Baka makapasok ka pa sa mas mataas na kaharian. Walang magawang sagot ni James, I'm reluctant to do so, but human life is more important than a core. At saka, hindi pa natin alam kung anong klaseng tao ang kumidnap sa kanila. Hindi na nagsalita pa si Callan. Naunawaan niya na pinahahalagahan ni James ang pagkakaibigan. Kalimutan ang tungkol sa isang core, malamang na isusuko ni James ang kahit isang mapaghimalang elixir para lamang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sumunod, matiyagang naghintay si James. Gayunpaman, mahigit 1 oras na siyang naghintay, at hindi pa rin tumatawag ang kabilang partido.